Isipin mo ito. Nagising si Idol sa loob ng rehas na bakal. Walang saplot, walang memorya kung saang impyerno siya napadpad. Pagmulat ng mata niya, puro kawawang bihag na naghihintay maging alipin ang bumungad sa kanya. Pero itong bida natin, chill lang ang loko. Parang walang pakialam sa mundo. Nung lumapit ang isang babaeng bandido para magbigay ng rasyon, biglang tumayo ang bida natin. Winasak ba naman ang rehas na parang manipis na papel lang? Nanlaki ang mata ng babae sa tinti ng lakas niya. Halos manginig ito sa takot. Iniisip na katapusan na ng buhay niya. Imbes na tapusin, pinagaling pa siya ng ating main character. Dito nalaman na napilitan lang pala siyang sumunod sa mga hambog na ito dahil hawak nila ang nakababata niyang kapatid. Kaya walang atubiling nagdesisyon ng bida natin. Lilipulin niya ang lahat ng mga basurang ito na yon din. Sinipa niya ang pinto at pinatalsik ang unang kalaban kahit pahubot-hubad siya. Walang kahirap-hirap na nilampaso ng bida natin ang mga gago. Iniwang naghihingalo ang buong tropa. Walang binatbat ang mga nagulat na kalaban. Ibang level ang bilis at angas ng lakas ng bida natin hanggang sa makaharap niya ang mismong boss. Ang ambog na pinuno na akala mo kung sinong malakas, biglang naduwag at ni hindi nakapalag. Pagkakita kung paano minasakir ang mga tauhan niya, nanginig ang tuhod ng loko. Nagmakaawa itong itigil ang laban, sabay tanong kung magkano ang kailangan niya. Walang paki ang bida natin sa pera o bihag. Walang awang tinapos niya ang mga natitirang basag gulo at dahan-dahang lumapit sa boss. Gulong-gulo ang isip ng pinuno. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit nawala ang kanyang spirit power habang kaharap ang hubad na lalaking may halimaw na lakas. Tiningnan lang siya ng ating main character na parang isang patay na insekto. Dito na na-realize ng kupal na tapos na siya, kaya mabilis na tumakbo ang duwag para ilabas ang huling alas niya. Isang mabangis na halimaw. Akala ng loko ay katapusan na ng bida natin, pero kaswal lang na sinalag ang atake. Laglag ang panga ng tarantadong ito. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng halimaw na direktang sinangga ng isang tao. Gamit lang ang mga hubad nitong kamay. Ibang klase kasi ang superhuman na katawan ni Jen at nagsisimula pa lang siya. Sumunod nito ay inilabas niya ang kanyang divine power. Isang matinding energy beam ang tuluyang nagpulbos sa halimaw. Pagkatapos, humarap siya sa duwag na boss para bigyan ng malutong na bugbog na dasorb niya. Pero teka, bakit gano'n na lang kalakas si Jin? Saan galing ang angas na ito? Pues, nagsimula ang lahat 100 milyong taon na ang nakaraan. Isang malagim na sakuna ang sumira sa planetang Earth. Pumura sa halos buong populasyon ng mga tao sa mundo. Nagsimula ang bangungot na ito dahil sa isang misteryosong virus na nagpa-mutate sa mga hayop. Naging mga demonyong halimaw sila na kalaunan ay kinilala bilang mga nakakatakot na corruptor. Sa loob lang ng ilang taon, mabilis na kumalat ang salot. Halos maubos ang buong lahi ng tao dahil sa walang awang pag-atake ng mga halimaw. Lumaban ng sabayan ng mga natitirang tao. Ibinuhos nila ang lahat para protektahan ang kanilang mga teritoryo. Kaso, isang malaking sampal sa kanila ang katotohanan. Walang silbi ang mga ordinaryong armas laban sa mga halimaw na ito. Dahil sa matinding desperasyon, sariling lahi na nila ang pinag-eksperimentuhan. Sa dami ng sumubok, si Jin Shudu lang ang nag-iisang test subject na nagpakita ng tunay at matagumpay na resulta. Kasabay ng paggising niya, gumawa ang mga scientist ng isang counter-virus mula sa mga nanomachine. Misyon nitong linisin at ibalik sa dati ang wasak na planeta. Gamit ang Diyos na antas na lakas na dumadaloy sa katawan niya, si Jin ang naging nag-iisang tagapagligtas ng mundong ito. Buwis buhay niyang pinrotektahan ang mga huling bakas ng sangkatauhan. Pero kahit anong angas niya, sa huli, nauwi pa rin sa wala ang lahat. Masyadong huli ang lahat. Namatay din ang mga huling tao at nawalan na siya ng puprotektaan pa. Parang nawalan ng kwenta ang pagkatao ni Jin dahil pumalpak siya sa nag-iisang misyon niya. O ganyan lang ang inisip ng scientist niyang tropa na si Kagura. Pero iba ang paninindigan ng bida natin. Para sa kanya, may pag-asa pa
para ipagpatuloy ang laban. Kahit palpak siyang iligtas ang kasalukuyan, buo ang loob niyang magagamit pa ang Diyos na lakas niya para sa susunod na henerasyon. Habang patuloy na nililinis ng mga nanomachine ang lason ng mga corruptor, tiwala siyang babalik sa dati ang mundo at handa siyang maghintay kahit gaano katagal. Dahil sa matinding determinasyon na ito, ipinasok siya ni Kagura sa isang hibernation capsule. Idinisenyo ito para panatilihin siyang buhay sa paglipas ng mahabang panahon. Habang siksik sa mahimbing na tulog si Jin, patuloy namang winasak ng mga halimaw ang planeta. Ngunit umikot ang buong mundo. Habang ang mga dekada ay naging siglo hanggang maging milenyo, nagsimulang lumaki ng mabilis ang pagbabago sa pandigdigang kapaligiran. Unti-unting humina ang mga demonyong halimaw na iyon na naging dahilan para umusbong at mabilis na dumami ang mga panibagong species. Nagpatuloy ang ikot ng ebolusyon sa loob ng 100 milyong taon. Hanggang sa umabot tayo sa isang madugong eksena kung saan 3 bagong evolved na humanoid ang nagkukumahog papalyo sa isang nakakatakot na halimaw. Sa tindi ng kaba, nakarating ang 3 sa isang sinaunang guho at agad na nagtago sa loob. Pero hindi nagpatinag ang halimaw at walang awang sumugod sa loob. Na-trap sa isang madilim na sulok ang 3. Wala nang kawala. Handa na sana silang maging pulutan ng demonyo. Pero sa huling hibla ng pag-asa, sumigaw ng napakalakas ang babae para humingi ng saklolo. Umiiyak siyang magdasal. Nagmamakaawa na iligtas sila ng Diyos ng kanilang mayon. At isang himala. Nabasag ang 100 milyong taon na tulog ng bida natin sa mismong likod nila. Nagpakawala agad ang sinaunang Chad na isang malupit na energy beam na saktong bumuon sa mukha ng halimaw. Gulat na gulat ang 3 sa nangyari. Mas lalo pa silang nalito nang bumulaga ang isang maskuladong lalaki na walang kahit anong saplot. Pero ang pinakaangas, relax lang ang hubad the main character at hinanap agad ang damit niya sa loob ng isang indestructible na kahon na iniwan ni Kagura. Pagkabukas ng sinaunang computer, isang matinding revelasyon ang bumungad sa kanya. Para pala siyang nag-speedrun at tumalon ng 100 milyong taon sa hinaharap. Wasak na ang halos lahat ng data dahil sa tagal ng panahon. Pero himalang umaandar pa rin ang mga makina. Matindi. Mukhang gumana nga ang nanomachine virus na ginawa ni Kagura. Nilampaso nito ang mga corruptor, kaya nanatiling buo ang pasilidad. Nakakita rin siya ng isang communication cube na iniwan pa ng kanyang matalik na kaibigan. Misteryo pa rin kung anong sikreto ang laman niyan mayon. Tapos, humarap siya sa mga tagaroon ng hindi man lang namamalayang nakalawit pa ang kanyang sandata. Nang makitang may mga batang inosenteng nanonood sa kanyang kahubdan, mabilis pa sa kidlat siyang nagbihis. Bumalik ang angas at purmang orihinal niya. Ang parehong itsura mula pa noong milyon-milyong taon. Paglabas nila ng pasilidad, agad siyang nabulag sa napakaliwanag na sikat ng araw. Sa totoo lang, hindi niya inakalang makakakita pa siya ng ganito kagandang tanawin. Sobrang lupit ng paligid. Ibang-iba ito sa wasak at sunog na mundong kinagista niya noon. Kumaripas agad ng takbo ang mga bata pa uwi. Pilit na hinihila ang kanilang tinatawag na Diyos. Pero ang ating bida, abala ang utak niya sa pag-alam kung anong klaseng nilalang ang mga ito. Sa tagal ng panahon, dapat ay naging pataba na lang ang mga tao ngayon. Ang mga taong hayop na ito, siguradong resulta sila ng milyon-milyong taong ebolusyon. At mukhang nakialam pa rito ang puwersa ng mga nanomachine. Dagdag pa riyan, parehong-pareho ang lingwahe nila sa mga sinaunang tao. Isang malinaw na patunay na iisa lang ang kanilang pinagmulan. Nagpakilala ang bida natin bilang Jin Shadu. Sabi niya, Jin na lang ang itawag sa kanya. Sumagot naman ang babaeng may tainga ng kambing. Siya raw si Hakama Phil. Yung mukhang koala, siya si Danpo. At ang astig na pusang babae ay si Shandy. Pinutol muna ni Hakama ang usapan at pilit na kinalatkad si Jin. Sabi niya, malapit lang daw ang ngayon nila. Ata't siyang iuwi ang bago nilang Diyos para durugin at palayasin ang mga sumasalakay na kalaban. Pero buwisit na tadana. Pagdating nila, wasak na ang nayon at nilalamon na naglalakihang apoy ang mga kabahayan. Nawala sa katinuan si Shandy na makita ang impyerno. Dahil sa matinding takot,
Baliw siyang sumugod para hanapin ang kanyang nanay. Habang tinititigan ng mga guho, inanalisa ni Jen ang kanilang delikadong sitwasyon. Agad niyang nakita kung gaano kahina at walang kwenta ang depensa ng lugar. Paano ba naman? Gawa lang sa mahinang kahoy ang mga pader at bahay. Base rito, halatang sobrang napag-iwanan ng teknolohiya ang bagong mundong ito. Walang-wala sa kinagisnan niya noon. Pagpasok nila sa nayon, nakita agad nila ang isang babaeng buwis buhay na nakikipagbakbakan sa isang pangit na halimaw. Isang sulyap lang. Malinaw na dehado siya at malapit ng bumigay. Agad niyang nakilala ang buwisit na nilalang. Kamukhang-kamukha ito ng mga corruptor na kidalaban nila milyon-milyong taon nang nakalipas. Pero teka, hindi lang ang nabuhay na corruptor ang nakakapagtaka rito. Parang may kakaibang mahika itong si Hakama na bigla na lang nagliliwanag. Pero hindi na nila kailangang makialam pa. Walang kaba na sumugod si Even at sa isang malupit na sipa, napilayan ang halimaw. Mabilis pa sa alas 4 niyang binuhat ang sugatang matanda at tumakas mula sa bingit ng kamatayan. Dahil doon, nabigyan niya si Hakama ng perpektong buwelo para sa huling tira. Gamit ang kanyang mahika, nagpasabog siya ng isang matinding bulang apoy. Sumapol ito at tuluyang tinapos ang uhaw sa dugong halimaw. Habang nakatitig sa sunog na bangkay, nakumpirma ni Even ang teorya niya. Sinira ng mga nanomachine sa hangin ang kakayahang magpagaling ng mga pesteng halimaw na ito. Ang bumabagagag sa utak niya na yon, paano nagamit ng isang simpleng babaeng taga rito ang kapangyarihan ng nanomachine. Ang hinala niya, sinasipsip ng mga taong ito ang mga nanomachine sa paligid para gawing mga pamatay na spell na parang sa kanya. Pero narito ang malaking problema sa kwento. Tanging mga purong tao lang ang dapat makagamit ng teknolohiyang iyon. Kaya diretsahan niyang tinanong ang babaeng sinagip niya. Lahat ba sa panahong ito ay may ganitong nakakabaliw na mahika? Hindi masyadong nakuha ng babae ang punto niya. Pero nilinaw nitong iilan lang silang may ganyang astig na kakayahan. Sa tradisyon nila, ang mga biniyayaan lang daw ng kapangyarihan ng Diyos ang pwedeng gumamit ng ganitong klasing mahika. Sanayan pa lang nila, wala pang 4 ang may ganyang talento. Hindi na kailangang magpakapagod pa ni Jen para i-connect ang lahat ng ito. Ang tinatawag nilang kapangyarihan ng Diyos ay isa lang maangas at makalumang palusot para ipaliwanag ang pagkontrol sa mga nanomachine. Taranta namang tumakbo si Hakama palapit sa matanda, na lola pala niya. Kinakabahan siyang nagtanong kung nasaan ang iba at nakahinga nang malaman niyang nakalikas na ang mga ito. Nabunutan ng tinik ang tatlo sa narinig. Kahit na galit ang lola kung bakit bumalik pa ang mga tigasin na ito sa mismong sentro ng gulo. Sabagay, parang maliit na uod lang ang halimaw na napatumba nila kumpara sa naglalakihang mga halimaw na naghahasik ng lagim na yon. Ngunit biglang may isang pamilyar na boses ang bumasag sa kaba nila. Kalmadong sinigurado nito sa matanda na wala na silang dapat ikatakot. Yung higanteng halimaw na tinutukoy nila. Mayabang na sinabi ng bagong dating na kaya niyang pulbusin yon ng mag-isa. Nanlaki ang mata ng lola nang makita ang mga kilalang mukha sa gitna ng digmaan. Agad niyang inusisa ang lalaki kung ligtas ba ang buong nayon. Kampanteng sumagot ang mandirigmang asul ang buhok na ligtas na ang lahat sa taguan. At ang matandang kasama nitong lalaking asul ang buhok, ama pala ito ni Hakama. Naging madramang muling pagkikita ng mag-ama. Siyempre, agad itong naginet at tinanong kung saan siya nagsuot. Walang takot na inamin ng pelaga na pinasok niya ang selyadong pinto. Halos himatayin ang lola niya sa gulat. Umusok ang ilong ng matanda dahil tinapakan ni Hakama ang isinumpang teritoryo ng Diyos. Base kasi sa kwentong bayan, ang lugar sa likod ng pinto ay eksklusibo lang para sa Diyos na tagapagbantay. Pero dahil desperado na si Hakama na mamatake ang mga halimaw, katwiran niya, ginawa niya yon para piliting humingi ng tulong mula sa Diyos mismo. Habang buong pagmamalaking ibinida ng bata ang kanilang maalamat na Diyos, syempre, hindi agad naniwala ang matanda. Sino ba namang maniniwala na ang simpleng lalaking ito ang kanilang tagapagligtas? Lalo pat sa paningin nila, mukhang galing lang sa isang mahinang lahi ang ating main character. Isang malaking kalokohan para sa kanila, natawagin siyang isang maalamat na bida. Pinilit ni Munting Shandy na totoo ang kapangyarihan ni Evan.
Pero hinarang agad ito ng kanyang asul na buhok na kapatid na punong-puno ng pagmamayabang. Tinawag pa niyang basurahan ang normal na tainga ng ating bida. Sa mundong ito, mahina ka kapag wala kang katangian ng hayop. Para sa maangas na lalaking ito, nabudol lang ang kanyang maliit na kapatid ng isang mahinang nilalang. Pero hindi na patalong bata. Ipinagmalaki niyang pinulbos ng lalaking ito ang halimaw na muntik ng pumatay sa kanila. Kwentong barbero, sagot ng kuya niya. Nagyabang pa ang mokong na kayang-kaya rin niyang durugin ang halimaw na yon. Tiningnan niya ng masama ang ating bida, na nababagot, na sa dramang ito, agad na nagbitiw ng mainit ng banta ang aroganting mandirigma. Lumayas ka rito, mahinang nilalang, sigaw niya. Pero dinaanan lang siya ni Evan, habang patuloy na kumakahol ang asul na buhok. Sa sobrang bilib sa sarili, hinarap ng mokong ang dambuhalang halimaw ng mag-isa. Isang malinaw na pagpapakamatay. Ang pangalan nga pala ng mayabang na ito ay SARS. Halos atakihin sa puso ang lola, sa katangahan ng lalaking iyon. Agad siyang humarap sa ating kalmadong bida. Kahit hindi pa rin siya lubusang bilib, nilunok niya ang pride niya at taos-pusong nagpasalamat kay Evan sa pagligtas sa kanilang buhay. Nakiusap pa ang matanda. Pakiligtas ang mga bata. Habang susubukan niyang pigilan si SARS sa tuluyang pagtatapon ng buhay nito dahil sa kayabangan. Gaya ng inaasahan, malamig itong tinanggihan ng ating bida. Miyapakan nila ang ego niya. Siyempre hindi siya papayag na maging basurahan lang. Ipapamuka niya sa mga hambog na ito kung sino talaga ang tunay na halimaw sa laban. Lumipat ang tensyon sa madugong lawa, kung saan naghihintay ang isang nakakasukang dambuhalang halimaw. Sugod agad ang astig-astiga na si SARS, walang kakaba-kaba itong pumwesto para umatake. Umapaw ang kuryente sa katawan niya, dala ang sibat, kasing bilis ng kidlat siyang sumugod sa kalaban. Para dumipensa, ginamit ng halimaw ang sariling mga anak bilang bala, pero mabilis na inihaw ng kuryente ni SARS, ang mga nakakasukang uod na ito. Nang mawala ang sagabal, umatake na ng pamatay si SARS. Tumalon siya sa ere, at biniyak ang mukha ng halimaw gamit ang malakas na hiwa. Napaungal sa sobrang sakit ang pangit na nilalang, pero masyado itong madali. Laking gulat ni SARS. Nang biglang maghilom ang sugat ng halimaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Naniga sa pakot ang mayabang na mandirigma. Wala siyang kawala sa mabilis at nakamamatay na atake ng halimaw. Katapusan na ba niya? Boom! Pumasok sa eksena ang ating bida. Chill niya lang na sinanggang nakamamatay na atake na parang alikabok. Sinampal ng matinding realidad ang mayabang na si SARS. Na yun palang mag-uumpisa ang totoong laban. Umatras ang halimaw para magpakawala ng mas malakas na atake. Pero hindi pumayag ang ating bida na makaporma pa ito. Isang malupit na pitik lang. At tuluyang nabutas ang katawan ng dambuhalang halimaw. Nganga ang aroganteng mokong sa nasaksihang lakas. Eksaktong pagdating ng iba nilang kasamahan sa gilid ng lawa. Pagod man sa pagtakbo. Nalaglag ang kanilang mga panga sa brutal na eksenang nakita nila. Pinipigilan lang ng bida ang halimaw gamit ang isang kamay. Pero dahil pilit na nga nalaban ng bobong nilalang, tinamad na tuluyan si Evan. Oras na para tapusin ito. Binitbit niya si SARS at mabilis na umiwas sa atake. Boom! Isang matinding pagsabog ng aura. Kitang-kita kung paano binutas ng kapangyarihan niya ang halimaw. Umiyak na naman si SARS. Walang kwenta raw ang atake dahil maghihilom lang ulit ito. Pero nung gumisi lang si Evan. Alam na niya ang mangyayari. Dito na pumasok ang kanyang nakakabaliw na teknolohiya. Pinatay ng nanomachine ang paghihilom ng halimaw. Hindi na ito makaka-recover pa. Wala nang silbi ang kakayahang magpagaling ng tambuhalang nilalang na ito. Gumuho ang mundo ni SARS.
Ang lalaking tinawag niyang basura ay ang mismong Diyos na kanilang sinasamba. Isang malaking sampal sa ego, pero basad trip si Evin. Malamig niyang sinabi na hindi siya isang maalamat na Diyos. Nandito lang siya para sa isang misyon. Ang protektahan ang sangkatauhan at durugin ang lahat ng halimaw na haharang sa kanyang landas. Sa tindi ng galit/hinampas ng halimaw, ang higanteng buntot nito. Pilit nitong dinudurog si Evan, pero kasing dulas ng tubig ang ating bida sa pag-iwas. Game over na! Kinulong agad ni Evan ang halimaw sa loob ng mga matitigas at nakakapasong kristal na yelo. Bago bitawan ang huling atake, ibinunyag niya ang madilim niyang nakaraan. Siya ay isang halimaw na isinilang mula sa katangahan at kasakiman ng mundo. Isang sinaunang sandata na natulog ng 1,000,000 taon. Ang mismong papatay sa lahat ng sumpa ng mundong ito. Wala sa hulog utak nitong si SARS. Paano niya maiintindihan ang mga pinagsasasabi ng lalaking to? Ang tanging pakialam lang niya ngayon. Kaya bang panindigan ni Jin ang mga mayayabang niyang banat? Siyempre naman. Si Jin kaya ang natatanging obra maestra ng libu-libong madugong eksperimento. Isang halimaw na sandata na basag ang limitasyon. Nabuo mula sa gumuguhong kasaysayan ng sangkatauhan. Siya ang una at huli, ang nag-iisang purong taong nabubuhay sa basag na mundong to. Pagkatapos magyabang, boom, nagpakawala si Jin ng isang nakakapasong enerhiya, walang kalaban-laban na naabo ang halimaw sa sobrang tindi ng atake. Sa sobrang anas ng tira niya, biniyak nito ang kalangitan hanggang kalawakan. Siguradong hindi na makakabangon ang tarantadong halimaw na yon. Nang maging alikabok ang kalaban, biglang natahimik at namutla si SARS, sampal sa mukha niya ang sarili niyang basurang kayabangan. Pero teka lang, habang nag-aangas sila, may isang nakatagong anino na kanina papalihim na nanonood sa bida natin. Ang misteryosong babaeng to, sinugulang sana, para imbestigahan ng nagwawalang halimaw malapit sa lawa. Hinding-hindi na inaasahan, na masuswertehan siyang makapanood ng isang mas malupit at kakaibang uri ng halimaw na nakikipagbakbakan. Alam niyang kahit ang mga sikat na opisyal ng Holy Knights, duwag at hindi papalag ng solo sa ganyang halimaw. Pero ang lalaking to, ginawa lang na parang laro ang lahat. Sa sobrang pagka-hype ng espya, nanginginig siya sa tuwa. Gustong-gusto na niyang ikalat at i-report sa guild nila ang astig na labang nakita niya. Sa araw din na yon, pinanood ni Jin ang 1,000,000 taong gulang na mensahe. Isang hologram na iniwan mismo ng tropa niyang si Kagura. Nagumpisa ang digital niyang tropa. Sa pagamin na malamang 1,000,000 taon lang nagdaan bago pa makita ni Jin ang video na to. Dahil sa sobrang laking time skip, palaisipan kay Kagura kung anong klaseng mundo na ang sasalubong sa kanila, at kung naghilom na nga ba ang nawasak na Earth. Pero boom, binagsak agad niya ang nakakapanindig balahibong balita. Ang mga buwisit na corruptors. Hinding-hindi mauubos kahit gumaling pa ang planeta. At totoo nga ang sinabi niya, dahil kakadurog lang ni Jin ng isa sa mga peste kanina. Ibinunyag ni Kagura. Habang natutulog si Jin ng matagal, palihim din siyang nagko-cold sleep para bantayan ng paunti-unting pagbabago sa nasirang mundo natin. Habang bumabalik ang sigla ng kalikasan, paunti-unti ring nababawasan ang populasyon ng mga salot na corruptors. Pero ang malupit na sumpa, habang nag-a-adjust ang mundo natin, sabay ring nag-evolve ng mas malakas ang mga walang hiyang halimaw. Ang pesteng ebolusyong to, ay malinaw na patunay na hinding-hindi na makakawala ang mundo sa walang katapusang sumpa at bangungot. Para gumanti, inamin ni Kagura na palihim niyang kinalikot ang genetics ng mga bagong nilalang, binigyan niya ang mga to ng laban, para hindi na lang sila maging basurang biktima ng corruptors. At mas malupit pa rito, may iniwang isang solidong power-up si Kagura
na sadyang inihanda para sa bida natin. Ang astig na hiringgilyang to na may kumikinang na berdeng likido / ay kailangang direktang iturok ni Jin sa mismong mga ugat niya. Pagturok niya / biglang umapaw ang nakakapasong enerhiya mula sa katawan ni Jin / ang malupit na serum na to / ay nagbibigay sa kanya ng 100% na compatibility sa nanomachines. Kapag kumpleto na ang basag-ulo na proseso / magkakaroon si Jin ng baliw na kapangyarihan / kaya naging lumika ng kahit anong sandata sa pamamagitan ng nanomachines. Pero alam nyo kung anong pinakaangas na part? Simula pa lang ang nakakabaliw na upgrade na to. Inamin ng kanyang tropa / nakinalat niya ang mga malulupit na power-up sa buong mundo / sinadya niyang itago ang mga to sa iba't ibang lugar / para hindi mabura ng sabay-sabay ng mga corruptors. Bukod dun / ang malupit na scavenger hunt na to ay para pilitin si Jin na maglakbay / para makita niya mismo kung gaano kaastig ang nabuong bagong mundo. Inamin ni Kagura na blanco siya / kung anong klaseng bangungot ang kayanang gawin ng mga corruptors sa panahong to. Pero isa lang ang sigurado niya / mas maliwanag ang kinabukasan ngayon / kumpara sa impyernong iniwan nila maraming milyong taon na ang nakakaraan. Habang umaandar ang video / ipinakita ng hologram kung paanong iginupo ng katandaan ng kaawa-awang siyentipiko sa paglipas ng panahon. Isang masakit pero maangas na tagpo / nang ipagtapat ni Kagura ang kanyang panghihinayang / dahil alam niyang hindi na niya masisilayan ang niligtas niyang mundo. Matapos ipasa ang mabigat na pasanin at kinabukasan sa balikat ni Jin / tuluyan ng nag-shutdown ang maalamat na mensahe. Sakto namang dumating si Hakama at ang tropa niya / taranta nilang hinahanap ang kinikilala nilang tagapagtanggol na Diyos. Siya at ang mukhang koala na si Dan. Naparito para kalat ka rin ang bida natin pabalik sa nayon. Nagkakagulo na kasi ang mga tao, kakahintay sa kanya. Habang naglalakad pabalik / nahagip ng matatalim na mata ni Jin ang isang familiar na access key / isang idinang pasilidad na astig na nakasabit sa leeg ni Hakama. Sa sobrang kuryosidad, tinanong niya kung paano nakuha ng loko ang kwintas na yon. Simpleng sagot ni Hakama, isang napakatagal ng pamanayan ng nakaraan. Isang astig na individual daw ang nag-utos sa mga ninuno nila / na ipasa ang bagay na to bilang isang maalamat na anting-anting. Sabi sa mga kwento-kwento / kapag may dumating na nakakabaliw na panganib / ang susingto mismo ang tatawag sa tagapagtanggol na Diyos para iligtas sila. Nang marinig to ni Jin, tinamaan siya sa puso. Laking pasasalamat niya na literal na ginawa ni Kagura ang lahat para ihanda ang daan niya. Isang napakalaking utang na loob. Pagbagsak nila sa sentro noon na yon / isang malupit na piging na agad ang bumulaga sa kanila. Habang busy ang lahat sa pag-inom at paglamon / maangas na ipinarada ng mga bata ang kanilang tagapagtanggol sa gitna ng atensyon ng lahat. Pero biglang bumikat ang hangin. Nagsimulang mabulungan ang mga matatanda sa nayon. Tinitingnan nila ang bida natin na parang isang mababang uring basura para sa makikitid nilang otak. Paano ang isang mukhang ordinaryong lalaki ang magdadala ng maangas na titulong tagapagtanggol na Diyos? Habang minamaliit nila ang bida natin / naginit ang ulo ni SARS / sinugod niya ang mga epal na bumabastos sa savior nila. Namigay pa siya ng libreng suntok sa mga mukha nila / mga ipokrito / sila rin naman yung mga bahag ang buntot nung umatake ang halimaw. Habang nanonood sa kaguluhan / amoy na amoy ni Hakama ang kaplastikan ni SARS / nakakasuka ang level ng ipokrisya niya. Bakit? Siya mismo ang uno ng asar at minaliit si Jen kanina lang. Ang bilis namang bumaliktad ng mokong na to. Nilapitan naman ng lola ng nayon si Jen. Gusto niyang magpasalamat ng personal. Utang ng buong bayan ang buhay nila sa kanya. Kung hindi umeksena si Jen / burada na sana silang lahat sa mapa / abo na lang sana ang natira sa nayon nila ngayon. Pero chill lang ang bida natin. Wala siyang pake sa mga papuri. Para sa kanya, trabaho lang ito.
walang personalan. Kaso alam niyang kukulitin siya ng mga to kung walang bayad. Kaya imbes na pera, mas astig ang hiningi niya. Impormasyon. Gusto ni Jin malaman kung ano nangyayari sa labas. / kailangan niya ng malinaw na intel sa takbo ng mundo ngayon. Kaso / mga inosenteng probinsyano lang ang kausap niya. / wala silang alam sa mga seryosong usapin o geopolitics ng mundo. Kaya ang payo nila. Dumiretso na lang siya sa sentro. Puntahan niya ang Royal Capital kung saan nakaupo ang hari ng Kremos. Doon nag-iipon ang lahat ng klase ng tao. / ito ang main hub para sa mga chika, / balita at mabibigat na impormasyon. Madalas diyang pumunta doon ang mga negosyante mula sa Kodama. / nagbebenta sila ng mga rare items na gawa sa wood silkworm. Brutal at delikado ang biyahe papunta doon. Pero kampante ang lola, nasisiw lang yun kay Jen. Hindi kasi siya ordinaryong tao. Ginawa pa niyang official tour guide si Hakama. Tutal papunta rin naman ang mukong sa capital, sabay na raw sila ni Jen. Astig din si Hakama, pre. Isa siya sa mga bihirang nakakagamit ng holy power o banal na enerhiya. Target niyang pumasok sa top-tier magic academy doon. Nagulat pa nga si Evan. May natitira pa palang maayos na eskwelahan sa panahong to. Dito rin na-realize ng bida natin ang isang bagay. / nagkaroon siya ng isang maingay. / at basag-ulong fanboy, nag-volunteer pa si Sars na maging bodyguard ng kanyang guardian god. Pero agad siyang binara ng matanda. Huwag na daw umepal. Pinaalalahanan siya na wala naman siyang gagawin sa kabisera. Pero may angas na sumagot si Sars. May malupit daw siyang misyon doon. Balak niya kasing sumali sa Elite Holy Knights Order. Pero alam ng lola na hanggang pangarap lang ang yabang na to. Binara siya ng lola ng walang awa. Basic Academy na, hindi siya pumasa eh. Ang maging Elite Knight pa kaya? Suntok sa buwan. Napanganga si Jin sa nalaman niya. / nakakagamit din si Sars ng holy power, di ba? / akala niya easy pass na yon para sa kumag. Nilinaw ni Hakama kung ano ang naging problema. May written exam kasi para sa lain ng mga bobo. / at boom! / biktima si Sars ng sarili niyang katangahan sa utak. Mas lalo, tuloy na curious si Ven sa mga sikat na Holy Knights na to. Samantala, lumipat ang eksena sa isang knight na balot ng mabigat na armor. Nanlaki ang mga mata niya sa nabalitaan. / ang higanting boss monster na naghahasik ng lagim sa Kodama. / ay patay na. Ang nagdala ng chika. / yung babaeng spy na nagtatago sa mga damo at nanood sa epic na labanan sa lawa. Pinasiguro ng kabalyero kung totoo ba ang pinagsasasabi niya. / walang kukurap na kinumpirma ito ng babae. / hindi makapaniwala ang Holy Knight. Imposible. Bukod sa mga elite nila, sino pa ba ang may sapat na angas para suluhin ang ganoon kalakas na halimaw? Habang nag-uusap sila, / isang koruptor ang biglang umatake, / tumalon nito mula sa likod para saksakin ng spy. Pero mabilis pa sa 4:00 ang kabalyero. / hinugot ang espada at hinati ang halimaw na parang mantikilya. Imbes na duwag na magtago sa kaharian, / may matapang siyang desisyon. / gusto niyon makaharap ang misteryosong lalaking walang kahirap-hirap na pumatay sa halimaw. Pagsikat ng araw, gumising si Jin. / chill lang na, nilalanghap ang sariwang hangin sa labas. Nakakapanibago ang ganitong kapayapaan. Kaso, may kirot sa dibdib niya. Sayang at hindi ito nakita ng tropa niyang si Kagura. Isang bata ang nag-abot ng kanyang astig na bagong damit. / pinapasuot ito sa kanya bilang kanilang guardian god. Sa labas ng ngayon, nakahanda na ang ating bida. / pinagsabihan ng lola si Hakama na ayusin ang trabaho nito bilang tour guide. Samantala, mukhang lugmok si Sars kasi hindi siya ang isinama. Pero nakita ni Jin ang potensyal niya at pinuri ang mga galaw nito. Sinabihan niya itong hihintayin niya siya sa capital. Dahil doon,
Tumili sa kilig ang kumag na parang baliw na fangirl. Nagpaalam ang nayon sa kanilang Diyos. Sana raw bantayan niya si Hakama, habang si Hakama naman ay binalaang mag-ingat sa daan. At nagsimula na nga ang epic nilang biyahe. Sabay na naglakad palayo ang matangkad at ang pandak niyang kasama. Tinawid nila ang mga malulupit at napakagandang tanawin. Naging guide niya si Hakama hanggang sa nag-set up sila ng kampo noong gabi. Tinanong ni Jin kung gaano pa kalayo ang biyahe. 4 na araw na lang pala. Sisew. Hindi ganun kalayo tulad ng inakala niya. Gusto malaman ni Hakama kung bakit determinado siyang ikutin ang mundo. Pero anong sagot ng bida natin? Isang malaking sikreto. Sa loob-loob niya, alam ni Gojo na buhay pa ang mga corruptor batay sa kwento ni Kagura. Nakapatay na nga siya ng ilan Laro na to. Tanging sa mga wasak at bulok na lugar lang mabilis dumami ang mga halimaw na to. Kaso, malinis ang paligid. Ibig sabihin, may gumagalaw sa anino na kailangan kong ungkatin. Napaatras si Hakama nang makita ang nakakakilabot at seryosong aura niya. Agad itong humingi ng tawad dahil naistorbo ang malalim niyang pag-iisip. Isang bagay ang naging malinaw kay Even. Hindi pa sakop ng mga halimaw ang buong mundong ito. Buhay pa ang pag-asa at bakas pa ang kaligtasan sa paligid. Unang misyon? Kilalanin muna kung sino-sino ang mga tao rito. Bago ko pulbusin ang mga halimaw na yan, sisiulang na pag-aralan ng mga halimaw. Sa sarili kong oras. Pero ang mas kailangang baguhin agad. Sinabihan niya si Hakama na itigil na ang pagtawag sa kanyang tagapagtanggol na Diyos. Sobra-sobra ang paggalan ng bata. Kaya mas gusto niyang Jen na lang ang itawag nito sa kanya. Basag ang katahimikan ng dumagundong ang yabag ng mga kabayo. Isang banal na kabalyero. Kasama ang kanyang tropa ang umiksena. Nang hingi sila ng sandaling oras. Para kausapin ang ating bida. Mukhang typical na Prince Charming ang lalaki pero walang pake si Even. At tinanong kung sino siya. Nagpakilala ang kapitan. Ng ika-7 division ng mga banal na kabalyero. Na si Argus Ultan. Ngayon lang nakarinig ang bida natin. Nang tungkol sa mga banal na kabalyero. Kaya naisip niya. Ito ba ang mga malalakas na nilalang na tinutukoy ng mga taga na yon? Sa tropa ni Argus, may isang sip-sip at bida-bidang kabalyero ang nag-amok. Sinigawan niya ang ating bida. Dahil daw hindi ito tumayo para magbigay galang. Inakusahan pa niya ang dalawa na mga kriminal pero pinakalma siya ni Argus. Rant ng rant si Karina sa likod. Habang marespetong kinausap ng kapitan, ang ating bida. Napakunot si Even sa mga pinagsasabi ng babaeng iyon. Pero binaliwala ito ng kapitan na parang isa lang itong sirang plaka. Iniba ni Argus ang usapan, at inusisa ang background ni Even. Kung saan siya galing, at kung ano ang sunod niyang ruta. Sumagot si Hakama, nagaling sila sa nayon ng Kudama, at papunta sa mismong kabisera. Ginawa na naman itong dahilan, ng mayabang na si Karina, para maliitin at tawagin silang mga hampas lupa. Feeling magaling pang luka, akala mo naka-jackpot, sa pagalipusta sa mga taga-Kudama na itinuturing niyang mababang uri. Bilib sana si Jen sa sistema, nang marinig ang tungkol sa mga birth record dito, kaso pumagit na si Argus, at pinyatahimik ang bibig ng kanyang tauhan. Napansin agad ng kapitan, na ang kasuotan ni Hakama, ay gawa sa isang espesyal at mamahaling tela mula sa Kudama. Isang damit na tinitinggala, kahit pa sa kabisera, imposibleng makapagsuot ng ganyang gara, ang mga pangkaraniwang bata lang. Basag na naman ang chip ni Karina. Kaso, kahit lusot na ang bata, biglang binunot ni Argus ang kanyang espada at iniumang ito kay Even na may kahina-hina lang aura. Ngayon lang siya nakakita ng ganong kasuotan,
kaya mariin niyang tinanong kung saan siya galing. Ibinunyag ng kapitan / natalamak ang mga bandido / sa ruta mula sa Kodama papuntang Kabisera. Baka daw sindikato si Even / na nagbebenta ng mga bata / at ginagamit lang si Hakama para magmukhang inosente. Pumalag ang bata / pero hindi nila ito pinakinggan / sa sobrang inis / biglang umatake si Hakama. Kaso pinalibutan agad siya / ng mga lumulutang na maiwagang espada / pinuri pa siya ni Argus / dahil sa taglay nitong banal na kapangyarihan. Nabilib din ang ating bida / sa husay ng mga banal na kabalyero / ibang klase ang lakas ni Argus. Nabasa agad ni Even ang sitwasyon. Gamit ang kanyang autoridad, mariing hiniin ng kapitan ang totoong pagkakakilanlan niya. Nakasalalay sa sagot niya / ang kanyang buhay / pero imbes na matakot / tinitigan lang siya ni Even nang nakamamatay. Sasabog na ng paligid sa tensyon / kaso nag-chill lang ang bida natin / at kalmadong sinabing taga-Kodama nga siya. Umepal na naman si Karina / at tinawag siyang sinungaling / pero nakakagulat, naniwala si Argus / at ibinaba ang kanyang espada. Isang matinding plot twist / lalo na't kanina lang ay kulang na lang / pugutan niya ito ng ulo. Naramdaman ni Argus / na walang halong kasinungalingan yon / ipinagmalaki pa ni Hakama / na isang tagapangalagang Diyos si Jen / isang titulo na nagpagulat sa kapitan. Pero hindi na niya ito masyadong inisip. Tumalikod ang kapitan, sumampa sa kabayo at formal na humingi ng tawad sa abala. Trabaho lang talaga, walang personalan / nararamdaman ng kapitan na muli silang mag-cruise ng landas / sa Kabisera sa tamang panahon. Nagalok pa nga ito na hanapin siya / sakaling magkaproblema sila sa biyahe. Pagkasabi niyan, umarangkada na sila. Naiwang pikon si Karina na uhaw sa gulo. Kahit si Even, hindi ma-jets ang katoksikan ng babaeng yon. Sa pagpapatuloy ng biyahe ng tropa / walang tigil pa rin sa pagnangawa si Karina / nang walang matinding dahilan. Pinipipilit niya na kahina-hinala si Even at hindi daw dapat nakatakas ang mababang uri na yon. Pero biglang umurong ang dila niya. Nang basagin ni Argus ang trip niya, sinabihan niya itong hindi mo alam kung sino ang tunay na mababa. Sumang-ayon pa si Rhea na nagpangangga kay Karina. Nilinaw pa nito / ang maladidyos na agwat ng lakas nila / kumpara sa lalaking binabangga nila kanina. 3 beses sinubukan ni Argus na umatake. Pero pinigilan siya ng sariling instincts dahil sa matinding takot. Naramdaman niyang isang maling galaw lang. Babalik ta rin ni Even ang sitwasyon habang nasa bulsa pa ang mga kamay nito. Grabe ang angas ng ating bida dahil nakakatakot ang taglay niyang aura. Ginamit ni Argus ang kanyang banal na aura. Pero kay Even, walang epekto. Isang nakakapanindig balahibong katotohanan na nagpayanig sa takot ni Karena. Ang mismong atake na madaling napabagsak kay Hakama ay parang alikabok lang na pinagpaga ni Even. Wala man lang galos. Kahit anong pilit nila, palpak pa rin. Dito nila na-realize na ibang level ang kaharap nila. Isang tunay na halimaw sa lakas. Para kay Argus, ang ganitong nakakatakot na presensya ay kayang pantayan lamang ng mismong Supreme Commander ng mga kabalyero. Mumisi na lang si Nerhia. Walang kamalay-malay si Karina na lampas langit ang agwat ng lakas nila sa halimaw na iyon. Sigurado si Argus na isang kakaibang halimaw ang kaharap nila. Pinalagpas niya ang palpak ni Karina dahil baguhan ito. At ang pumatay sa mananakop ng Kodama? Kutob niya, isang tao lang yon. Ramdam ni Karina ang panganib, pero matalino ang kapitan. Alam niyang isang malaking katangahan ang sumugod ng walang alam sa kalaban. Nakahinga sila ng maluwag dahil kalmado lang si Even. Ang misyon mayon? Umatras at bumalik sa Kabisera. Hindi na nila saklaw ang gulong ito. Bago umalis,
Napagkasunduan nilang ipasa sa guild ang sakit ng ulo tungkol sa mga bandido. Pero sa isip ni Argus, blanko pa rin siya. Sino ba talaga ang misteryosong tagapangalagang Diyos ng Kadama Village? Kung kakampilang nila ang halimaw na iyon, tapos sana ang problema ng bansa. Samantala, tuloy ang road trip ng ating bida kasama si Hakama. Napag-usapan ng dalawa ang astig at misteryosong lalaking nakabangga nila kailan lang. Naisip niyang baka ganito kalakas lahat ng banal na kabalyero. Pero sagot ni Hakama, sadyang nasa ibang level lang talaga si Argus. Sa mundo ng mga kabalyero, ang mga elite lang ang tinatawag na banal para mamuno. At si Argus, siya ang boss ng mga elite. Bilib na bilib siyang kinuwento ang bilis ng spirit art nito. Kaso, napakunot-no ang ating bida. Ano daw? Spirit art? Sa panahong ito, ang paghiram ng lakas sa espiritu ay tinatawag na banal na enerhiya. At ang pagpapalakas nito, iyan ang sikat na spirit arts. Boom! Ang mga advanced na no machine na gamit ni Nakagura at Jin, tinitingala na ngayon bilang mahiwagang espiritu ng mga inosenteng ito. Alam niyong mistulang pantasya ang presensya nila sa erang ito. Pero mas tumatak sa isip niya ang pandidiri ni Karena sa tinatawag nitong mababang nilalang. Nakuha ng salitang iyon ang atensyon niya. Dito niya nalaman na sobrang dami na palang kakaibang lahi ng tao ngayon. May mga nagmukhang insekto at isda pa nga. Sabi ng lola niya, may mga astig na tribo na nabubuhay lang sa ilalim ng tubig. Ang lahat ng ito ay resulta ng matinding ebolusyon. Kailangan nilang mag-transform para makasurvive sa nagbagong mundo. Sumabog ang isip ni Jin. Ibig sabihin, may mga taong nakaligtas noon na naging mitsa ng panibagong evolusyon matapos ang 100,000,000 taon. Ayaw niyang basagin ang otak niya sa malalim na teorya nito. Ang nakakagigil. Ang mga pure human na hindi nag-evolve ay itinuturing na lang na mababang uri. Trinatu silang parang mga walang kwentang hayop, sila ang nasa pinakababa ng lipunan. Mga mahihinang nilalang na walang awa kung ibenta sa mga palengke bilang alipin. Kulo ang dugo ng ating bida sa konseptong ito ng pangalipin. Kaso, may sariling astig na paninindigan si Hakama. Nakangiti nitong sinabi na pare-pareho lang naman silang lahat. Hindi niya gets kung bakit kailangang mang-apak ng iba dahil lang magkaiba kayo ng itsura. Lahat tayo may sariling angas at uniqueness. Sa mga salitang ito, bumilib ng husto si Jin sa palaban na mindset ng dalagita. Sa kalagitnaan ng usapan, isang duguang bata ang bumulaga sa kanila. Kuskusin at puno ng pasa, humingi ito ng saklolo. Agad namang sumugod si Hakama. Matulis ang mata ni Jin. Napansin agad niya ang normal na tenga ng bata, walang halong hayop. Isa itong pure blood na tao. Balot ng pasa ang buong katawan nito mula ulo hanggang paa. Imposibleng aksidente lang ang gumawa ng ganitong kalalang pinsala. Habang inaalalayan ni Hakama ang bata, tahimik na pinagana ni Jin ang kanyang kapangyarihan para gamutin ito. Pero imbes na magpasalamat, nagbago ang timpla ng bata. Biglang naglabas ng patalim at idiniin mismo sa leeg ni Hakama. Isang maling galaw, patay daw sila. Ang madrama sa ng eksena ay biglang naging isang nakakakabang patibong. Ngumisi si Jin sa inis. Huli na nang ma-realize niyang na-set up sila. Agad niyang iniska ng paligid para hanapin ang kalaban. Boom! Isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa hangin. Tuwang-tuwa nitong pinuri ang patibong ni Poro. Isa itong malupit na stealth camouflage na galawan. Ang sikreto, mga nanomachine na kumukopya sa paligid para lumika ng isang perpektong invisibility cloak. Sasablay lang ito kapag gumalaw sila, pero gamay na nila ang diskarte. Walang ano-ano ay inumpisahan ng kapitan na asarin si Jin. Tinawag siyang basurang mababang uri na feeling mayaman dahil sa suot. Inusisa kung taga saan siya, pero isang nakamamatay na katahimikan lang ang isinagot ni Jin. Pilit na sumisigaw si Hakama habang nakadiin ang patalim sa leeg. Binalaan ng kapitan si Jin. Konting galaw, tutuluyan niya ang bata. Hindi nagpadikta si Hakama at palihim na inactivate ang kanyang natatagong aura. Subukan mong ituluyan at lagot ka sa akin. Sigaw ng bida natin. Ayaw niyang ipagamit ang nakakamatay na lakas na iyon laban sa tao. Natigilan ng maliit na babae. Samantala,
Tuwang-tuwa ang hambog na kapitan nang maamoy niyang may banal na kapangyarihan din ang bata. Nilingwan nila si Evan. Kaya mo rin ba yon? Pero palaban ng bida natin, mas pinili niyang ngumisi at magpakamisteryoso. Sa sobrang asar, walang awang sinipa ng kumag na kapitan ng bida natin. Pinangaralan niya ang mababang uri na lumugar, sabay bulyaw sa tauhan dahil nasisira ang kalakal nila. Akala ng mga basurero, wala silang mapapala sa dalawang ito. Minalit nila si Jin. Walang kaalam-alam na isang naglalakad na Diyos ang kinalaban nila. Huli na nang ma-realize ni Hakama. Ito pala yung mga sindikatong binanggit ni Argus. Habang nanginginig si Hakama na baka ibenta silang buhay, inuna ng boss na gamitan ng mahika yung babae. Ang nakakatawa, chill lang nagamising si Jin mula sa pagidlip. Loko yung mga buwaya. Literal na hinubaran si Bossing at brief na lang ang itinira. Ligtas naman si Hakama, pero nagtaka siya sa paligid. Isa itong madilim na hawla, puno ng mga kaawang-awang bihag. Nilinaw ni Even na ito ang lungga ng sindikato. Tinuro niya ang mga naunang biktima. Lahat sila duguan at wasak ng isipan. Awang-awa si Hakama sa mga bihag. Pero mas nawindang siya kung bakit nakahubad na nagyayabang ang kasama niya. Sabi ni Jin, pinagnakawan siya dahil astig daw ang porma niya. Bilib din si Hakama, lakas ng chip kahit naka-brief lang. Mukhang relax lang si Jin sa ayos niya. Pero nagtataka ang kasama niya. Bakit hindi niya ginamit ang baladyos niyang lakas para lumaban? Kayang-kaya naman sana niyang durugin ang mga ito. Bago pa sumagot, pumasok si Poirot para bigyan sila ng rasyon na pagkain. Umusok sa inis si Hakama. Pero manhid na si Poy sa galit nila. Alam niyang hindi na siya karapat-dapat patawarin. Nagpupuyos ang dalaga. Pero binasag ni Jin ang tensyon at tinawag na mabait si Blue Hair. Napangangatuloy ang peking biktima. Ang totoo, pinaliwanag ni Jin na ang mga tunay na demonyo ay walang pake kung may magalit o magpatawad sa kanila. Ang simpleng panunumbat ng konsensya ni Poirot ay patunay na may kabutihan siya. Samantala, tapos na mag-chill ang nakabrief nating bida. Hinawakan niya ang bakal at parang si Uncle Iroh, walang kahirap-hirap na binaluktot ang rehas para makalabas. Nalaglag ang panga ni Poirot sa nasaksihan. Ang totoo, sinadya siyang hintayin ni Jin para sa isang seryosong usapan. Nagtaka si Blue Hair. Pero nabasa na ni Jin ang sitwasyon. Napilitan lang siyang sumunod dahil may mahal siya sa buhay na biyag ng sindikato. Kinilabutan si Poirot. Sapul ng halimaw na ito ang sikreto niya. Ginamot ni Jin ang sugat niya, sabay-sabing nagpaloko lang siya dahil totoong duguan ng babae. Hindi kasi binubugbog ng mga tulisan ang sarili nilang kakampi. Dahil doon, pistado agad na bini-blackmail lang si Poirot para maging pain. Tinamaan ng matinding konsensya si Poirot sa sinabi ni Evan. Umamin na siyang hawak ng mga basurirong ito ang nakababata niyang kapatid. Laging banta ng mga tarantado. Ibebenta raw nila ang bata sa ibang bansa kapag pumalag siya. Kaya wala siyang takas. Humagulgol si Poy at lumuhod. Pinaslang na ng mga hayop na ito ang mga magulang niya. Ang kapatid niya ang natitirang dahilan para mabuhay. Ang madugong kwentong yon ay nagpaalab sa pot ng bida. Umuusok sa galit si Evan at ngayon nagets na ni Hakama ang plano niyang magpahuli. Target niyang iligtas ang mga inosente dito. Alam din niya, ang mga pesting sindikatong ito ay kailangang tapatan ng dahas. Kapag may nakatakas kahit isa, babalik at babalik ang mga peste para maghasik ulit ng lagim. Gustong durugin ni Bossing ang mga ipis na ito ng isahan. Sinimula niya ito sa isang malakas na sipa sa kalaban. Ngayong nakawala na, handa ng pira-pirasuhin ng bida natin ang mga basurang ito. Walang mas makakabasa sa utak ng kriminal kundi si Jin. Balikan natin ang 100 milyong taon sa nakaraan. Noong sikat na ang high-tech na mundo. Ang bida natin noon ay isang batang duguan at walang kakampi. Bilib siya noon sa ideya ng hustisya. Pero kapalit ng pananaw na yon ay isang malagim na katotohanan na umasak sa kanya. Kung saan kailangan ng hustisya, doon naglipa na ang mga demonyo. Mga uhaw sa dugong gustong pumasa lang sa kanya, sanain naging payapa ang buhay niya. Pero sa malaimpyernong mundong kinalakihan niya, naging isang pangarap na lang ang kapayapaan para sa bata. Kaya sa mga nagtatangkang bumangga,
Literal silang pinulbos ni Jin gamit ang kanyang nakakapanindig balahib na lakas. Pinabali ang buto at pinupunit ang laman nila. Walang awang nilinis ni Jin ang mga naghahasik ng lagim saan man siya magpunta hanggang may dumating na estranghero na nagbago ng isip niya. Baka daw maling mundo ang ginagalawan ni Evan na magbabalik sa atin sa kasalukuyan. Parang isang tunay na Chad. Naglalakad ang ating bida sa ibabaw ng bundok ng mga bangkay ng mga talunang kaaway. Gusto lang mag-farm ni Bossing ng kill count at sa pagtanggi niyang makipagkwentuhan, binalibibag niya ang isang guon sa mga kasamahan nito. Nang masalo nilang katawan, biglang sumulpot ang bida natin at winasak ang isa pa gamit ang nakamamatay na sipa. Nanlamig ang kasama niya dahil ibinoon ni Evan ang mukha ng kalaban sa semento. Isang walang awang halimaw sa gitna ng labanan. Sinubukan pang tumakbo ng isang tarantado pero huli na. Ang nakakarinding sigaw ng kirot niya ang umalingaw-ngaw hanggang sa kulungan sa ibaba. Ramdam ni Poy ang tindi ng pighati sa sigaw na yon. Sino nga ba talaga ang halimaw na si Jin? Chill lang na sumagot si Hakama na isa siyang naglalakad na Diyos at huwag silang mag-alala. Sosoluhin niya ang laban. Kailangan lang nilang sumunod at tumakas. Pero hindi pa rin makampanti si Poirot. Halimaw ang boss ng mga sindikato. Hindi ito basta-basta tutumba kahit pasiksik sa holy magic si Jin. Pagdating sa purong palitan ng suntok, walang sinuman nang may kayang pabagsakin ng pinunong yon. Habang lutang pa si Poirot, pinapaluhod na ng ating bida ang boss sa takot. Nagmamakaawa ang gago kay Jin. Inaalok ang lahat ng kayamanan at alipin para lang mabuhay. Nandito nga pala ang kapatid ni Poirot. Siyempre, nandidiri si Jin sa alok na ito. Sino ba namang matinong tao ang tatanggap ng alipin? Walang atubiling pinatumba ng bida natin ang isa pa niyang tauhan. Naiwan ng boss na tulala at nangiinginig sa takot. Walang kwenta ang spirit arts niya / laban sa maladiyos na aura ni Jin / isang malaking palaisipan kung saan nakuha ng bida natin ang ganitong nakakapanindig balaib na lakas. Nakakatawa talaga. Tinawag lang naman ni Jin na hilaw na kontrabida ang payasong ito. Ang tunay na kalaban daw kasi, tumatakbo kapag alam na nilang talo na sila. Kaso itong mga bandido / masyadong bilib sa sarili at mapagmataas / sanay silang tapakan ang mga mahihina. Umasa pa ang mga gago na mananalo sila. Pero nang makita ang kamatayan, biglang naging mga duwag na asong nagmamakaawa. Nakakasatisfy ang panalait na ito / sa takot ng boss / sinunod niya ang bida natin at mabilis na tumakbo para iligtas ang sarili. Dumiretso ang duwag sa elevator / at hinila ang lever ng sikreto nilang armas / isang halimaw ang lumabas / at kahit si Even ay nagulat na may hawak silang corrupted. Isa itong mabagsik na halimaw na alay sa isang maarlika. Nakakapagtaka lang kung paano hindi nakawala agad sa kulungan ang demonyong ito. Tuwang-tuwa pa ang boss dahil akala niya mananalo na siya. Nangako siyang dudurugin ito si Even. Kasabay ng nakakabinging ungol ng halimaw. Agad na sumugod ang corrupted na halimaw / at napakawala ng isang mabigat na suntok kay Jin, pero sinalaglang ito ng ating bida. Bumakas ang nakakatakot niyang pangangatawan. Napanganganga na lang ang boss sa ipinakitang lakas ng bida natin. Ang tindi ng mga kalamnan niya. Ipinagmalaki ni Jin na ipinanganak siyang may superhuman na katawan. Ang mga muscle fiber niya ay imposibleng tapatan ng ordinaryong tao. Oras na para bumawi / sinipa ni Jin ang halimaw papalayo / at nangakong ipapatikim ang tunay niyang bangis. Bumanat si Bossing ng malagoku na enerhiya / sa isang iglap / naging abo ang halimaw sa napakalakas na pagsabog. Matapos ang pagmamayabang, balik sa pagluhad ang boss ng mga bandido. Tinitigan siya ng malamig ni Jin. Hiniintay kung anong kalokohan pa ang gagawin ng tangang ito. Wala na siyang lusot / sinubukan ng gago na magdahilan / at umiiyak na nagmakaawa para sa buhay niya. Pero ang puting buhok nating hari. Sinagot siya ng isang malutong na suntok sa muka.
walang espasyo ang awa sa diksyonaryo ng bida natin. Matapos walisin ang mga basura, nagdamit si Jin at humingi ng pasensya sa mga bata. Ngayon, oras na para kalkalin ng mga dokumento bilang ebidensya. Pagkabukas ng drawer, tumambad sa kanya ang isang napaka-interesanting record book. Sa hitsura ng ngiti niya, akala mo nanalo sa loto. Pero ang totoo, wala talaga siyang maintindihan sa binabasa niya. Alien ang wika para sa kanya. Masyado siyang astig para humingi ng tulong kay Hakama. Palaisipan pa rin kung bakit gumagamit ng corrupted ang mga gagong ito. Para makasigurado, walang diring sinuri ng bida natin ang natirang piraso ng halimaw na pinulbos niya. Gamit ito, nahack niya ang mga nanomachine sa paligid. Tiningnan ni Jen ang mga record ng nakaraang linggo at jackpot, nakita niya ang hinahanap niya. Boom! Isang aroganteng maharlika pala ang nag-iwan ng halimaw sa kanila. At syempre, hindi nito ipinaliwanag kung para saan ang demonyong iyon. Ang ibinigay niya ay isang nakakatakot na babala. Ipinahiwatig ng hayop na kontrabida. Na malapit ng gumuho ang bansa. Itinanim ni Even ang impormasyong ito sa isip niya. Samantala, ligtas na nakalabas ang mga bata at maigpit na niyakap ni Poro ang kapatid niya. Isang nakakaiyak na yakapan ang naganap. Ligtas sila at walang malubang nasaktan sa sobrang bilib. Tinawag nilang literal na Diyos si Even. Syempre. Masyadong humble at astig si bro para tanggapin ang ganitong papuri. Agaw pansin din ang mga lalaking nakapula nakasalukuyang nagpupusas sa mga bandido. Sila pala ang official staff ng guild sa lungsod at ang maangas na lalaking may mahabang balbas. Walang iba kundi ang guildmaster mismo ng lungsod na ito. Napansin ng guildmaster ang aura ni Even. Lumapit ito at nagpakilalang si Padrak. Pagkumpirma ng ating bida sa ginawa niya, agad siyang pinasalamatan ng pinuno. Nanlaki ang mga mata ni Padrak. Imposibleng mapulbos ng isang tao ang ganoon karaming kalaban nang hindi man lang nagagasgasan. Kahit mukha lang ordinaryo si Even. Ramdam ng guildmaster na isang halimaw ang nakatayo sa harap niya. Ibinunyag ni Padrak na malaking sakit sa ulo ang mga bandidong ito. Umabot na sa sukdulan ang mga misyon para puksain ng mga gago. Nagtaka si Jin, hindi ba dapat inuuna ng City Lord ang paglipol sa kanila? Tumawa lang si Padrak. At sinabing, kahit ang Lord ay walang ganitong kapangyarihan. Ang paglilinis ng mga basurang tulad nito, ay eksklusibong trabaho ng guild na sumumpa ng katapatan sa hari. Kapag gumawa ng krimen si Lord Shapian, rekta ito sa hari. Kahit na malabo itong mangyari sa paningin ng iba, masyadong kumpiyansa si Padrak. Samantala, kinumpara ito ni Even sa 100 milyong taong nakalipas. Kumbaga, mayor ang Lord at pulis naman ng guild. Pero aminin natin, hindi katiwa-tiwala ang mukha nitong si Lord Shapian. Kalma daw iniabot ni Even ang nakuha niyang ledger sa guild. Eto na ang magiging alas nila para tapusin ang lahat. Nanglaki ang mata ng guildmaster. Isa pala itong kumpletong listahan ng mga kasabwat ng bandido. Dahil dito, siguradong kalaboso ang lahat ng sangkot. Para makasigurado, diretsahang tinanong ni Even kung kasama ba sa listahan ang City Lord na si Shapian. Ang lupit, malinis ang pangalan ni Shapian. Isa nga siyang matinik na kalaban na magaling magtago ng baho. Sa ngayon, kailangan munang maghintay ng bida natin ng tamang tiyempo. Pinalayan na niya ang mga aliping ito. Pero ang tanong, anong kapalarang naghihintay sa kanila ngayon? Nangako ang guildmaster na pananagutan nila ang lahat. Ibabalik daw sila ng buhay kung may maghanap sa kanila. Pero paano naman ang mga minala sa buhay at walang koneksyon? Walang silbi ang bulok na sistema para sa mga ulilang tulad ni Puer at Nino. Kaya naghanap si Jin ng matutuluyan nila. Kaso nakakabaliw isipin na walang ni isang shelter sa bayang ito. Trabaho lang ang kayang ibigay ni Padrak sa kanila. Pero dahil tinuturing silang mga inferior, parang suntok sa buwan yon. Nanlumo ang dalawa. Naisip tuloy ni Jin na basurahan pa rin ang mundong ito.
Hinding-hindi niya iiwan ang mga batang ito. Biglang may nakapoy na plano sa isip niya. Tinanong niya sila kung handa ba silang sumabak sa trabaho. Palaban si Puer. Dahil dito, naalala bigla ni Evan ang alok ng ginintuang kabalyerong si Argus na handang tumulong sa oras ng gipit. Lipat tayo sa Royal Capital Promosia. Pauwi na ang Holy Knight na si Argus nang may dumaloy na nakakapangilabot na presensya. Pagdating sa mansyon, pinadismiss niya agad ang kanyang tropa. Dumiretso si Argus sa kanyang kwarto para mag-isip. Mainit siyang sinalubong ng mga katulong at mayordomo. Punong-puno ng paggalang sa kanilang nag-iisang amo. Kumini siya agad ng update sa sitwasyon. Sa kaba ng mga utusan, naramdaman niyang may malaking gulo. Nag-alangan pa ang mayordomong magsalita dahil kararating lang niya. Sa mga oras na yon, lihim siyang tinititigan ng kanyang kapatid na babae na may nagpabagang galit sa mata. Sumabog ang utak ni Argus nang marinig ang ulat. Mas malala pa sa inaasahan niya ang sitwasyon dahil may halimaw na nakapasok sa kabisera para maghasik ng lagim. Hindi isyu kung paano ito nakapasok. Ang totoong banta? Kung sinong traidor ang tahasang nagpapasok sa halimaw na ito. Kutob niya! Galing ito sa loob ng Harness Academy. Pugad ng mga ahas na palihim na nagpaplano ng kanyang mabilis na pagbagsak. Wala siyang choice. Kailangan niya ng mga malalakas na kakampi para apulahin ang nagbabadyang gulo sa kabisera. Samantala, patuloy ang biyahe ni na Jin. Target nila ngayon ang mismong puso ng Royal Capital. 3 araw ang lumipas sa kanilang misyon. Nagdududa si Puer kung may tatanggap ba sa mga inferior na katulad nila sa kabisera. Ngumiti lang si Jin. Malaking sandatana ang kanilang galing sa pagbabasa. Pinalakas niya ang loob ng bata. Habang si Hakama naman ay may itinuro sa hindi kalayuan. Nandito na sila. Napanganga ang bida natin sa napakabagsik na aura at ganda ng mismong kabisera. Gabi na nang makapasok sila. Nag-uumapaw sa tao ang paligid. Ayon kay Hakama, umaasa sa import ang lugar, kaya lahat ng klase ng kalakal ay nandito. Kahit ang pambihirang damit na kudaman ay narito. Naging interesado si Jin, lalo na nang mamataan niya ang grupo ng mga insekmutan. Halong-halo ang iba't ibang lahi rito na patunay ng kanilang paggunlad. At nakakapanibago, napakalinis ng kanilang mga kalsada. Halimaw din ang antas ng seguridad dito. Pero alam ni Jin, sa likod ng kinang na ito ay may nakatagong bulok na sistema pa rin. Inusisa niya ang tungkol sa entrance exam ng akademya. Susunod na linggo na pala ang inaabangang bakbakan. Wala silang magagawa kundi maghintay ng exam. Pero nakikinig pala ang isang babaeng blonde sa kanila. Nagtataka siya kung paano makakapasok sa Harness Academy ang mga inferior na ito. Pag-check-in sa hotel, agad na nagkatalon sina Hakama at Nino sa napakalambot na kama. Sa wakas, may matino rin silang tulugan. Mission accomplished para kay Jin ang makatapak sa kabiserang ito. Pero hindi pa tapos ang laban. Kahit ibang panahon na ito, kailangan pa rin niyang kumayod para may makain ang tropa niya. Oo nga pala, kumita siya ng malaki sa pagpulbos sa mga bandido. Pero madaling mauubos yon dahil 4 na silang kumakain araw-araw. Dagdag pa ang paghahanap ng raket para sa 2 bata. Ang pinakamabilis na solusyon dito, hanapin at kausapin ng masinsinan si Argus. Ang masaklap na lang, wala silang ideya kung saang lupalop na tatago ang lalaking yun mayon o kung paano siya makokontak. Nag-isip ng diskarte si Jin. Ang pinaka-priority nilang target? Tukuyin kung nasaan ang mga corruptors. Alam niyang may mga sakim na gustong gamitin ang mga halimaw na ito para sa pansariling interes. Hindi pwedeng balewalain ang mga corruptors dahil magdadala sila ng matinding sakuna. Ngayon nandito siya. Hinding-hindi niya hahayaang maubos muli ang buong sangkatauhan ng ganun-ganun lang. Tinanong niya si Hakama ng kaswal. Paano ba mang-alap ng impormasyon ang mga tao sa bansang ito? Sabi niya, nagbabasa raw sila ng libro o nagtatanong sa mga eksperto. Ang problema, ginto ang presyo ng mga libro rito. Mahirap piliin ang mga ito. Pero ang maganda, may ipinagmamalaking malaking aklatan ang Royal Capital para mapabilis ang kanilang pananaliksik. Gusto ni Jin ang ideyang ito. Gagamitin niya ang aklatan para matunton ang sikretong laboratorio na iniwan ni Kagura. Pagdating sa aklatan,
Walang awang binasted ng receptionist si Jin at mahigpit siyang pinagbawalang pumasok. Sagrado raw kasi ang mga libro rito. Hindi sila nagpapapasok ng kung sino-sinong tambay lang sa labas. Mga estudyante lang ng akademya o matataas na maharlika ang pwedeng gumamit nito. Isa na namang matinding sakit ng ulo ang problemang ito para sa bida natin. Ang pinaka nakakatawa pa dito, ipinaalala ni Hakama na hindi pa nga pala marunong magbasa ang ating bida. Kahit pinipilit niyang aralin ang mga letra ngayon, matagal pa bago niya tuluyang ma-master ang wikang ito. Kamot ulo ang ating bida na parang bagsak sa quiz. Lingid sa kaalaman niya, 2 anino ang lihim na nag-aabang sa dilim. Lumapit ang 2 epal para daw makipag-usap. Pero ang totoo, isang malutong na suntok ang bungad nila kay Evan. Walang kahirap-hirap na sinalo ni bida ang atake. Inasar pa niyang napakaangas ng pagbati nito. Bulok talaga ang security ng syudad na ito. Hindi nagpatinag ang mayabang na kalaban. Winaksi ni Jin ang kamao nito at sabay iwas sa isang nakamamatay na magic blast. Pilibang loko sa matalas niyang reflexes. Samantala, gulat na gulat si Poy. Lakas loob silang gumamit ng divine power sa gitna ng kalsada. Gustong malaman ng bida natin kung anong trip na mga ungas. / mabilis niyang nagets. / may malaking bounty na nakapatong sa ulo niya. Pabor pa nga ito sa ating astig na bida. / kahit binantaan ng mga bully, ang tropa niyang layasan ang kabisera para mabuhay. Chill lang si Jin sa kinatatayuan niya. Hinamon niya ang hambog na umatake ulit bago dakpin ang kamao nito at ibalya sa semento. Matapos bigyan ng matinding reality check ang unang unggas. / hinarat naman niya ang isa pang nagpapakawala ng apoy. Wala matrasan kay Even. Hinarang niya ng bare hands ang atake. Akala ng kalaban ay napuruhan na niya ang ating bida. Pero mula sa makapal na usok, isang kamay ang sumunggab sa leeg ng lalaki at binuhat ito na parang maggaan na manika. Sa malamig na boses, / inasara sila ni Even kung gaano sila kahina, / hinamon niya ang mga itong lumaban kung matapang talaga, / si Kuya ang literal na Gojo Satoru ng kwentong ito. Gulat na gulat ang biktima kung paano ang isang low-tier species ay ganito kalakas, / hanggang sa biglang pumagit na ang mga knight para umawat. Si Karina yon. Buwisit na buwisit dahil nasira ang day off niya sa gulo. Wala siyang pakialam sa mga ungas na bumanat kay Edwin. Ang tanging gusto lang niya / ay kalad ka rin sa kulungan, sina Hakama at ang ating bida. Swerte pa rin ni Evan. Nakakuha siya ng atensyon mula sa tropa ni Argos kahit pa sinisigawan siya nito matapos mahuli sa street fight. Tuwang-tuwa si Karina pagkakita kay Evan. Akala niya kasi nahuli na niya ang inferior species na pasimuno ng kaguluhan sa syudad. Magsisermon na sana si Karina. Kaso umepal lang isang demi-human na saksi at sinabing nakita niya ang buong pangyayari. Nilinaw ng saksi na si Even ang unang inatake. / at self-defense lang ang ginawa ng ating bida laban sa mga gago. Nang tignan ni Karina ang mga bugbog saradong mukha, / nagets niyang sila yung mga pasaway niyang juniors mula sa Harness Academy. Lihim siyang nagdasal na sana'y hindi kasali ang utol ng Holy Captain. / kinwestiyon naman ni Edvan si Karina kung nagpapatrolya ba ito. Akala kasi ng ating bida / mga ordinaryong guild members lang ang nag-iikot at gumagawa ng ganitong trabaho sa syudad. Pabalang na sumagot si Karina. Ginagawa lang daw niya ang trabaho niya bilang knight habang papunta sa isang kalapit na kuweba. Pero ngayong nasaksihan niya kung paano nilampaso ni Even / ang mga astiging estudyante ng akademya, nagsimulang mapaisip si Karina. Baka nga totoo ang hinala ng kapitan niya tungkol sa lalaking ito na tinatawag nilang inferior human. Susubok na sanang tumakas si Karina at nagbili na iwasan ng gulo. Pero hindi pumayag si Evan. Ginamit pa niya ang tsansa para magpahatid diretso kay Kapitan Argus. At sa wakas, / nakaharap na rin ang ating sinaunang bida / ang sikat na si Kapitan Argus ng ika-7 Dibisyon. Walang paligoy-ligoy ang bida natin. / sinumbat niya agad kay Argus ang alok nitong tulong. / at hiniling na ampunin sila. Namusisain ni Argus ang mga kasamang bata
Nagyabang si Even na tiniklop niya ang mga bandidong matagal nang pinaghahanap at isinuko sa guild. Naguluhan ang isip ni Argus. Paano ang isang mukhang inferior species ay kayang tapusin ang misyong iyon ng ganun kabilis? Nilinaw ni Even na binitbit niya ang magkapatid na sina at Poirot. Wala na kasing ibang sasalo sa kanila at siguradong bubulabugin lang sila dahil mga inferior species sila. Dahil sa madugong realidad na yon, kinapalan na ni Evan ang muka at humingi ng trabaho para sa kanila. Pero pinaalalahanan siya ni Argus na wala siyang utang na loob sa kanila. Pero matigas ang ulo ni Edwin / nanindigan siyang sasagutin niya ang mga bata dahil buhay niya ang itinaya para iligtas sila. Kuminang ang mata ni Argus sa angas ng sagot niya. / Habang ang mga bata ay punong-puno ng pag-asa kay Edwin, biglang may naisip na kalokohan ng kapitan. / Gagamitin niya ang mga bata bilang perpektong bargaining piece. Chill na inalok ni Argus na kupkupin ang mga bata. Kapalit ng pagtuturo ni Even sa akademya. Walang kagatol-gatol na pumayag ang bida natin. At agad dinamitan ng maid uniform ang mga bata. Naiyak sa tuwa si Poy habang nagpapasalamat. Inutusan agad ng kapitan ang kanyang mga tauhan na turuan sila ng tama at binalaan ang sinumang mantatangkang mangbuli. Habang naglalakad palayo kasama ang astig na kapitan, usisa ni Even kung anong catch ng pagiging instructor niya. / Inamin ni Argus na kahit blanco siya sa pagkatao ni Even, malakas ang kutob niya. / Na si Even ang eksaktong halimaw na mapagkakatiwalaan niya. Dito na binitawan ng kapitan ang matinding pasabog. / Gusto niyang pumasok si Even sa sikat na Harness Academy. Naging seryoso ang paligid. Humingi ng rason si Even at isiniwalat ni Argus ang maduming politika at agawan ng kapangyarihan sa kabisera. Isang matinding Cold War ang nagaganap ngayon. Dahil nag-aagaw buhay ang hari at pwedeng bumigay anumang oras, naguunahan na ang mga paksyon sa trono. Bukod sa mga lehitimong tagapagmana, / may mga epal na sakim sa kapangyarihan, / na nagbabalak agawin ng korona sa gitna ng kaguluhan. Iba ang angas ng mga kalaban na ito. Ginagamit pa nila ang mga corruptor, ang tawag ng modernong mundo sa mga mananakop, bilang sarili nilang sandata para sa maitim nilang plano. Pumasok sa isip ni Even ang pangalang Lord Shapian. Mukhang may mas malalang sakit sa ulo pa palang nagtatago sa anino nito. Gigil na ang kapitan, nakaladkarin ang mga traidor na ito mula sa lungga nila. / At ang numero 1 target niya? / Ang sikat na Harness Academy. Biglang kumatok si Argus at ipinakilala kay Evan ang nakababata nitong kapatid. Siya si Mary Alton, isang estudyante ng akademya na magsisilbing gabay nila. Walang preno ang bibig ng bata. Agad niyang dinuraan ng matatalas na salita si Evan at tinawag itong isang basurang inferior species, parehas sa ginawa ni Karina noon. Nataranta ang kapitan at mabilis na sinita ang kawalang hiyaan ng kanyang kapatid. Pero matigas ang ulo ni Maria. Ayaw niyang tanggapin na ipagkakatiwala ang ganitong mabigat na misyon sa isang hamak na mababang ure. Sobrang napahiya si Argus sa bastos na inasal ng kapatid. / Wala siyang magawa kundi yuko ulong humini ng tawad kay Evan. Lumapit si Karina at bumulong. / Halimaw sa galing ang batang iyan. / Pero sagad sa buto ang pandidiri niya sa mga inferior species. Walang awat sa pandalayat si Maria kay Jen. Para sa kanya, isang malaking kalokohan na maging instructor ang isang tulad nito. Mas lalo pang pinalpak ni Hakama ang sitwasyon. / Walang kagatlabing ibinuking nito na hindi man lang marunong magbasa ang kanyang master. Pero mabilis niyang binawi ito. Buong pagmamalaki niyang ipinagsigawan kung gaano kabangis at kalakas ang taglay na kapangyarihan ni Jen. Isang matinding revelasyon ang sumabog kay Karina. Si Maria pala ang pasimuno ng pag-atake ng mga estudyante kay Argus kanina. Halos lumuhod na sa paghingi ng tawad ang kapitan habang pinapangakong ididisiplina niya ang mayabang na kapatid. Para basagin ang tensyon, diretsahang tinanong ni Evan kung anong klaseng pagtuturo ba ang inaasahan mula sa kanya sa akademya. Base sa nakita ni Argus, halimaw si Jen pagdating sa spirit arts.
Siya ang perpektong tao para magturuan ng mga pangunahing kaalaman sa mga palalong estudyante. Ibinagsak niya ang 4 na haligi ng spirit arts, slash ang ignition, discharge, freezing, at healing. Ayon sa kanya, slash ang mamaster lang ang 2 sa mga ito ay sapat na para maging malakas. Kumunot ang noo ni Even. Kung 4 lang ang batayang elements na ito, ibig sabihin ay hindi pala biro ang lakas ng leader ng mga bandido kanina. Ang galawan ng bandidong iyon ay matatawag na espesyal na spirit art dito. Isang nakakakilabot ng ngiti ang sumilay kay Jin. Babasagin niya ang makitid na pag-iisip ng mundong ito tungkol sa tunay na kapangyarihan. Lumipas ang 1 linggo at tumating na ang araw ng paghuhukom. Slash ang entrance exam ni Hakama sa akademya. Sumugod si Argus, bitbit si Jin. Desidido siyang iluklok ang halimaw na ito bilang bagong instructor ng taon. Tradisyon na ng Night Order ang magpadala ng instructor kada taon. Slash at ngayon? Slash panahon na para magpasikat ang 7th dibisyon. Kalmadong nakasunod lang si Jin sa likuran, pero hindi maalis ang matatalim na titig ng matabang si Rodman sa kanya. Nang makapasok sa opisina, agad na nagbigay-pugay si Argus sa headmaster. Napanggisi ang headmaster. Slash, nakakabilib nga namang makita ang dating estudyante na umaariba ang ranggo sa Night Order. Binuksan nito ang issue tungkol sa nagiinit na hidwaan sa bansa. Slash, bago walang pakundangang binalingan at minaliit si Jin. Tinuro nito ang kapitan. Isang malaking sampal daw sa akademya na magpasok ng isang inferior species para sa isang napakasagradong posisyon. Hindi umatras ang kapitan. Buong angas niyang idineklara na mas halimaw si Jin kaysa kahit kanino sa buong division niya. Nang makita na mukhang dagang si Lord Jetta na parang bibigay na ang headmaster, slash pumalag ito at nag-amok sa harapan nila. Ibinuhos nito ang lahat ng pang-iinsulto kay Jin. Hindi daw pwedeng dumungis ang isang mababang uri sa ganoon kataas na pwesto. Hiningi ng headmaster ang palagay ni Lord Rudman. Slash ang matabang Lord. Slash mabilis pa sa 4:00 kumampi sa pangmamaliit kay Jin. Ginamit niya pang palusot ang matinding gulo at reklamo slash na siguradong sasabog mula sa mapanghusgang mga estudyante at kapwa instructors. Kumagat ang headmaster sa drama nila. Ramdam ni Evan na para siyang hangin na pinag-uusapan sa sarili niyang harapan. Hanggang dito na lang. Humakbang si Jin at magalang na bumate ng may nakakapanindig balahibong kalmado. Isang malaking sampal sa mga humuhusga sa kanya. Binitawan niya ang isang malamig at direktang tanong sa 2 palalong lord. Mabababa ang tingin ninyo dahil sa itsura ko bilang inferior species? Slash o dahil takot kayong kulang ang kapangyarihan ko para dito? Napanggisi ang principal at palusot na sumagot. Slash. Gusto lang nilang makasiguro kung may ibubuga ba talaga siya sa laban. Hinamon siya nito kung kaya ba niyang patunayan ito. Hiniling ni Argus na i-test siya ng personal, kaya nauwi ito sa isang matinding labanan sa Harnesk Academy Spirit Arts Training Ground. Ang mayabang at mukhang dagang lord ang naglakas loob na humarap kay Jin. Tumatawa pa ang loko. Slash, swerte daw ni Jin at iilan lang ang estudyanteng makakakita sa nakakahiyang pagkatalo niya. Inilatag ng headmaster ang batas. Slash, purong spirit arts lang ang pwedeng gamitin. Slash, ito rin kasi ang inaasahang ituturo ng mapalad na tatanghaling bagong instructor. Nagsipagumpuka ng mga usyoserong estudyante. Slash, at sa gitna ng mga manonood, makikita ang nakamasid na si Maria. Sabik na sabik siyang makita, slash, kung paano durugin ng mukhang dagang lord ang taong kinamumuhian niya. Alam na ni Even ang magiging dulo nito. Isang malamig na buntong hininga lang ang pinakawalan niya bago ihanda ang ipapakitang halimaw na lakas. Pero si Argus, biglang kinabahan. Unang beses niyang mapapanood na makipagbasagan ng mukha si Jin. Hindi niya maiwasang mangamba na baka ipahiya siya nito sa buong akademya. Sa kabilang banda, uhaw na uhaw sa dugo si Lord Jetta. Slash, handa na siyang tapusin ang laban at ibaon sa lupa ang kayabangan ni Jin. Akin ang unang tira, mayabang niyang idineklara. Isang naglalagablab na bulang apoy ang pinakawalan niya. Kampanteng lalamunin nito si Jin sa isang iglap.
Ngunit parang hangin lang na umiwas si Jin. Wala sa hulog ang payatot na kalaban. Bulag sa ilusyong siya ang tatanghaling panalo at mapapahiya ang kapitan. Pinasabog niya ang kanyang ultimate skill na lightning spears. Subalit parang naglalaro lang si Jin. Madaling naiwasan ang bawat atake na lalong nagpagigil sa kalaban. Sa makitid na utak ng hambog na yon, inakala niyang pagtakbo lang ang tanging alam gawin ng ating bida. Lihim na napabuntong, hininga na lang si Jin. Ang ganitong nakakatakot na kapangyarihan, isip niya, ay hindi kailanman dapat idinidirekta sa kapwa-tao. Pero dahil sadyang makulit ang kalaban, nagpasya na si Jin na ilabas ang kanyang itinatagong lakas, at nagpakawala ng isang pambihirang spirit aura. Ginamit niya ang gravity manipulation. Isang nakakapasong puwesa ang biglang dumagan at nagpabagsak kay Lord Gita sa sahig. Bumaon siya sa lupa. Isang malinaw na mensahe. Walang kalaban-laban at walang silbi ang kayabangan sa harap ng isang halimaw. Halos lumuwa ang mata ni na headmaster at ng matabang si Lord Rodman. Maging sina Argus at ang kapatid nitong si Maria ay napanganga na lang sa gulat. Matapos nilang masaksihan ang isang napakalinis at nakakakilabot na kapangyarihan sa kauna-unahang pagkakataon. Bakas ang gulat sa lahat. Kalmado lang silang sinagot ni Jin. Minanipula lang naman daw niya ang gravity sa buong paligid ni Lord Gita. Nang marinig niyang nagbulungan ang mga tao, na ngayon lang sila nakasaksi ng ganitong klaseng milagro. Isang lihim ng ngiti ang sumilay kay Jin. Napakalayo pa talaga ng kakayahan ng mga estudyante at maging ng mga guro sa eskwelahang ito. Halos mabasag ang ngipin ni Lord Gita sa matinding galit. Mukha siyang basahang nakapulupot sa lupa. Kaawa-awa at walang laban. Naawa ang ating bida sa matanda, kaya inalis na niya ang nakakadurog na gravity. Agad namang nag-amok si Gita. Sumisigaw na imposible at bawal ang ganong klaseng teknik. Pilit niyang ipinagsisigawan na gumagamit ang isang hamak na inferior ng maruming pandaraya. Walang katinag-tinag ang ating bida. Tinanggap niya ang mga insulto na parang isang tunay na boss. Habang nag-aalboroto sa kanyang harapan ang matanda. Sa gitna ng tensyon pinal na nagdesisyon ng headmaster. Ang mga nakapaligid na estudyante ay labisting na mangha. Lalo na si Maria. Hindi matanggap ng utak niya na kayang kontrolin ni Jin ang ganoong pambihirang divine power. Gayong basura lang ang tingin sa mga inferior. Nag-alab ang kuryosidad sa kanyang mga mata, determinado siyang alamin ang sikreto ni Jin, lumipat ang eksena sa welcome ceremony pagkalipas ng isang linggo. Dito idiniklara ng headmaster ang batas ng Harness Academy. Hubugin ang pinakamalalakas na mandirigma, upang durugin ang anumang sumasalakay na banta. Ang mahihina ay walang puwang sa lugar na ito. Ngunit, ang sinumang makakapasa sa impyernong ito ay garantisadong aani ng kayamanan at kapangyarihan sa hinaharap. Mula sa balkonahe, mga piling, demi-human ang magkakasama, kabilang si Maria. Gulat na gulat sila sa parang langgam na dami ng mga baguhan. Karamihan pa nga sa kanila ay hindi man lang nanggaling sa mga sikat na pamilya. Isang aroganting lion, demi-human na si Rias, ang kaswal na bumati kay Maria at nagtakang makita siyang personal na umaattend sa seremonya. Sa gitna ng kwentuhan, nahagip ng kanyang paningin ang isang inferior kasama ng mga opisyal. Halos mabulunan siya sa gulat. Lalo siyang nawala sa sarili ng ibunyag ni Maria. Na ang basurang iyon ang bago nilang instruktor. Hinihi niya ang prangkang opinyon ni Rias. Kung pisikal na anyo lang ang titingnan, walang awang nilate ni Rias ang lalaki. Bilang isang karaniwang talunan na parang walang buhay. Umayon naman doon si Maria. Samantala, ramdam ni Jen ang mga nakakapasong titig na nakatusok sa kanya. Alam niyang hindi madaling mag-imbestiga sa eskwelahan mula sa unang araw. Bago ang lahat, kailangan muna niyang burahin ang tatak na siya ay isang walang silbing inferior. Kailangang maging ordinaryo,
Sa ngayon kasi, para siyang naglalakad na target ng lahat. Matapos ang seremonya / turn na ng ating bida para sa unang klase niya / samantala / palihim namang kinalampag ni Lord Gita ang mga senior para ibalita ang pagbabalik ng regular na klase. Mahigpit ang naging babala ng matanda / huwag mo papatalo sa mga bagong halimaw na may potensyal na pumasok ngayon taon. Ngunit galit niyang napansin / bakit parang inabandona ang buong silid-aralan / isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Alam na alam niyang mas gugustuhin pa ng mga estudyante na mamatay / kaysa turuan ng isang inferior / ang tusong matanda ang mismong napakalat na si Jin ang magtuturo sa araw na ito. Nakakapanindig balahibo / ngunit ni Katiting ay hindi kinabahan ng ating professor. Taas no siyang pumunta sa harapan. Matapang na nagpakilala bilang bagong guro ng spirit techniques. Walang preno-preno at direkta sa punto. Agad siyang binangga ng mayabang na si Rias. May ibubuga ka ba para magturo sa pinaka-elite na klase? Ngumiti lang ng malamig ang ating bida. Malapit niyo ring malaman. Binalaan pa niya ang aroganteng lion demi-human / malaya kang lumayas kung feeling mo ay hindi mo level ang klaseng ito. Matapos yon / agad siyang naglatag ng batas / mariin niyang ipinagbawal sa mga estudyante ang paggamit ng divine power laban sa kapwa-tao sa anumang sitwasyon. Para mas malinaw / ipinaliwanag niyang ang divine power ay sadyang ginawa upang wasakin ang regeneration abilities ng mga halimaw na kalaban. Natural na naghihilom ang mga tao kapag nasugatan / patunay lang ng sandatang ito / ay ginawa lamang para pumatay ng mga banta at mananakop. Humani agad ito ng pangungutya mula sa isang maingay na estudyante sa likod / binansagan siyang lampa na ginagawa lang palusot ang kawalan nito ng divine power. Ipinagsigawan pa ng mayabang / na karapatan niyang gamitin ang lakas niya kahit saan at kahit kanino / unti-unting napuno ang ating bida. Diretsahang hinamon ni Professor Jin ang bata. Patunayan mong mahina ako. Doon mismo sa gitna ng klase, inutusan niyang ibato sa kanya ang pinakamamatay nitong atake. Isang malapad at nakakainsultong nisi ang sumilay sa bata. Kapag nagalusan lang kita, hindi na ako papasok sa walang kwentang klaseng ito. Walang pag-aatubile / nagipon siya ng nakakapasong enerhiya at bumuo ng isang lightning spear / ang matinding aura nito ay nagpakaba maging kay Lord Gita. Akala ng lahat ay guguho ang buong kwarto. Walang pagdadalawang isip na ipinukol ng mayabang na estudyante ang sibat kay Jin. Sumabog ang sahig at nilamon ng makapal na usok ang paligid. Akala nila ay tapos na ang inferior. Pero laking gulat nila nang humawi ang usok. Isang nakakamatay na talim ang bumaon sa pader, muntik nang humiwa sa mismong muka ng estudyante. Malamig ang titig ni Jin. Kung gusto kitang patayin, kanina pa nakabaon yan sa lalamunan mo. Banta niya. Iyon ang bumulaga bilang unang aral niya. Isang nakakapanindig balahibong babala. Huwag na huwag maliitin ang kalaban base sa itsura. Mula sa gilid, nanlilisik ang mga mata ni Rias. Inisip kong spirit art ba ang halimaw na galaw na yon. Walang pake na nagpatuloy si Professor Jin. Tinawag kayong inferior dahil mahihina kayo. Pagkatapos ilantad ang katotohanan ng antas nila, ngumisi siya. E ano naman ang itatawag niyo sa akin? Biglang sumabog ang nakakayanig niyang aura. Siya na rin ang sumagot sa tanong niya. Guro ang tawag niya sa akin. Para sa ikalawang aral, hinarap niya ang nagyayabang na bata. Alam mo ba talaga kung paano paganahin ang spirit arts? Nagmamarunong na sumagot ang binatilyo. Tiwala siyang ang susi ay isang napakalinaw na imahinasyon. Kung kaya mong isipin, susunod ang mga espirito. Tumanggo si Jin, pero agad bumanat na may isang napakahalagang sikreto ang hindi nila alam. Binasag niya ang paniniwala nila. Tumutugon ang mga espirito sa magkakaibang wavelength. Ito ang totoong napapagising sa kapangyarihan nila. May 8 pangunahing klase nito. Ang pinakasikat na alam ng mga baguhan ay ignition, discharge, healing,
at pagyelo ng paligid. Pero hindi doon natatapos ang lahat. May gravity, liwanag, atmosfera, at ang pambihirang special manipulation. Muntik malaglag ang panga ni Lord Kita nang palabasin ni Jin ang lahat ng 8. Gamit ang matinding pwersang yon, doon pa lang talaga nagsimula ang halimaw niyang klase. Pagsapit ng gabi, nag-isip ang bida kung paano bubulat-latin ang sikreto ng akademya. Buhay na buhay pa ang buong campus sa dami ng tao. Pagkatapos ng pagpapakitang gilas niya kanina, pangalan niya ang laman ng bawat sismis. Para makakuha ng sagot, kailangan niyang pasukin ang mga pinagbabawal na teritoryo. Sa gitna ng dilim, biglang humarang sa daan niya ang astig na si Miria. Walang paligoy-ligoy na inusisan ng dalaga ang tunay niyang pagkatao. Napang-isi lang ang bida. Paano ba ako naiiba sa mga tulad ninyong inferior? Ganti niyang tanong. Aminin sa nang tama siya. Pero hindi may pagkakaila ang halimaw. Nakakayahan niyang manipulahin ang 8 spirit arts na parang naglalaro lang. Kahit mga bihasang demi-human ay hindi magawa yon. Kumibit balikat lang ang bida. Hindi naman ganang kahirap gawin yon, ang angas niyang sagot. Parang nagpapalit lang doon ng tab sa magkakaibang wavelength. Siyempre, alam niyang mas madali yon sabihin kaysa aktual na gawin sa totoong laban. Gusto niyang ilipat ang usapan sa mas tagong pwesto. Pagkasigurong ligtas na sila, mariing inulit ni Miria ang malaking katanungan sa pagkatao niya. Dito na siya nagpasabog ng katotohanan. Isa siyang taong nakulong sa cold sleep sa ilalim ng Kadama Village sa loob ng milyon-milyong taon. Sakyan man ang trip niya, inusisa pa rin ng dalaga ang trabaho niya noon. Diretsong sumagot ang bida. Isa siyang malupit na Special Forces agent na lumaban para sa sarili niyang bansa. Kahit umabot pa ng milyong taon, sariwa pa rin sa isip niya ang madugong nakaraan na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Na-curious ang dalaga kung bakit ipapatulog ang isang matapang na sundalo. Dumilim ang mukha niya. Sa isang mapait na ngiti, inamin niyang palpak ang huli niyang misyon. Akala niya makakaya ng lakas niya na iligtas ang lahat. Pero nabigo siya at nawasak ang lahat ng mahalaga sa kanya. Isiniwalat din niyang may malalim na rason, kaya siya nagpapanggap na isang guru ngayon. Target niya ang kapangyarihan ng pamilyang Alton. Maya-maya ay inusisa niya ang pupuntahan nilang dalawa. Pasikreto siyang dinala sa isang wasak at madilim na silid. Isa raw itong lumang bodega, tambakan ng mga sikat na instruktor para sa luma nilang gamit. Sa gitna ng mga estante, kuminang sa mata niya ang isang estatwa ng kuwago. Binasag niyang katahimikan at tinanong kung anong sikreto ang itinatago sa lugar na ito. Umamin si Miria na lihim niyang minamanmanan ang isang kahina-hinalang bakanting espasyo katabi mismo ng sira-sirang bodegang ito. Sobrang laki ng espasyo para lang iwang nakatiwangwang kaya amoy sikreto ito. Walang atubili, astig na inabot ni Professor Jin ang misteryosong estatwa ng kuwago. Kumunot ang noo ng dalaga. Anong trip nitong bida at hinihimas ang isang walang kwentang alikabuking dekorasyon. Pero pag ikot niya sa estatwa, biglang nayanig ang mga estante ng libro. Bumukas ang isang tagong lagusan papunta sa mas madilim na bahagi ng akademya. Magaling. Tama ka nga sa nakatagong kwartong ito, cool niyang sabi. Nalaglag ang panga ni Miria. Halimo ba ang utak niya para basagin agad ang sikreto? Walang kahirap-hirap na nagpaliwanag ang professor. Iyong kuwagulang daw kasi ang walang alikabok sa buong kwarto. Ibig sabihin ay madalas itong nahahawakan. Inutusan niya ang dalaga na maiwan sa labas. Habang solo niyang papasukin at haharapin ang anumang panganib sa loob. Pumalag si Miria at pilit na sasama. Binalaan siya ng bida na baka pugad ito ng mga halimaw at hindi niya matitiyak ang kaligtasan nito. Umangas ang blonde. Huwag mong maliitin ang lakas ko. Confident niyang ipinagmalaki na lampas sa normalang antas niya at tanging ang halimaw niyang kapatid ang pwedeng tumalo sa kanya. Dahil sa astig na sagot, pumayag na ang bida. Maingat silang bumaba sa madilim at gumuguhong hagdanan. Bilib na bilib si Miria sa kung paano kontrolin ni Jin ang liwanag sa gitna ng nakakabinging kadiliman. Pasigaw na nagbiro si Jin na parang pangmalakas ang dungeon daw ito sa fantasy games. Napakunot na lang ang noo ng dalaga sa weirdong gamer humor niya.
Lalo tuloy na curious ang dalaga sa astig niyang nakaraan. Inusisa nito kung may target na ba siya. Lalo na at paghuli ng mga bantang ipinagmamalaki niyang trabaho noon, napanggisi siya. Kakaiba ang bilis nitong maniwala sa baliw niyang kwento. Bilang pabuya sa tiwala nito, ibinunyag niya ang isang nakakagimbal na hinala. Sangkot dito ang makapangyarihang si Lord Rudman. Tinanong agad niya, kung bakit sobrang kumpiyansa ang loko. Paliwanag ni Professor Jin, astig man siyang tingnan sa klase, may kakaibang aura ang gagong yon, kapag walang nakatingin. Kapag tahimik ang paligid, ramdam mo may maitim na plano, ang madulas na gagong yon. Ganyan talaga ang mga taong, may tinatagong baho sa likod ng maskara nila. Isa pa masyadong matalas ang mga mata ng lokong yon. Para maging isang simpleng guru lang, inamin ni Miria, na si Lord Gita ang una niyang pinagdudaan. Pero binaliwala ito ni Jin. Ang taong padalos-dalos at walang kontrol sa sarili ay hindi kayang bumuo ng malakihang plano. Kahit gulat man siya, sinabi niyang malamang inosente lang ang kulubot at matandang baliw. Sa wakas, narating nila ang dulo ng hagdanan. Patungo sa isang malaki at maalikabok na bulwagan. Halos lumabas ang mata ni Miria sa gulat. Isang dambuhalang labirinto ang nakatago mismo sa ilalim ng kanilang akademya. Natigilan din si Jin, at biglang napahinto sa paglalakad dahil sa gulat. Kahit sa pinakamaligaw niyang imahinasyon, hindi niya naisip na matatagpuan dito ang nakatagong laboratorio ni Kagura. Nang makita ni Jin ang mga pintong protektado ng nanomachines, na tinatawag lang na mga espiritu ng mga tao ngayon, nakasiguro na siyang ito nga ang sikat na laboratorio ni Kagura. Kinilabutan si Miria. Taon na siyang nag-iimbestiga at naghahanap, pero ngayon niya lang nadiskubre ang dambuhalang pintong ito na nakatago pala sa ilalim ng akademya. Paliwanag ni Jin sa kanya, kailangan pa ng mga ordinaryong tao, ng isang espesyal na access key, para lang mabuksan ang pintong yon. Naalala niya kung paano nakuha ni Hakama, ang espesyal na susi sa Kodama Village. Kaya sigurado siyang, may nakakuha rin ng ganong klaseng susi sa lugar na ito. Kahit pa ganon, alam na ni Jin, na may automatic full access siya. Kaya kalmado niya lang itinaas ang kanyang kamay. Kinilala agad siya ng sistema. Bilang tao na may pinakamataas na otoridad, kusa at mabilis na bumukas ang malaking pinto para sa kanya. Habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking tarangkahan, iniisip ni Evan kung ang taong nagbabalak pabagsakin ang mga pinuno ng bansang ito ay isa ring may access dito. Samantala, nakatunganga pa rin sa gulat si Miria. Hindi malunok ng isip niya, na may ganitong sikretong lugar na umiral, sa ilalim mismo ng kanilang akademya. Tinanong niya si Evan, kung totoo bang hindi na kailangan ng susi, nagumisi lang ang loko, at sinabing espesyal lang mga sinaunang tao sa bagay na yon. Nagsimula nang maniwala si Miria sa mga salita ni Evan. Tahimik na lang siyang sumunod palalim sa lupa, papasok sa mas madilim na bahagi ng nakatagong lab. Sa loob pumungad ang mga corruptor na nakakulong sa mga dambuhalang metal na hawla. Pero nakakapagtaka, nanatili silang kalmado at walang anumang senyales ng pagwawala. Naalala ni Evan, ang mga corruptor na hawak ng bandido kanina. Pareho silang nanatiling tahimik. Hanggang sa sandaling sila ay tuluyang pakawalan mula sa kulungan. Pero ang totoong nakakabaliw na tanong para sa kanya, paano na ipasok ng salarin ang mga dambuhalang corruptor na ito sa ganitong lugar nang walang nakakapansin? Inamin ni Miria, na baka nga tama talaga ang masamang hinala ng kapatid niya, tungkol sa akademya. Gusto niya magtago at maghintay muna sila doon, para i-ambush ang mastermind sa likod nito. Sigurado kasing babalik, ang mga salarin sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pero sinabihan siya ni Evan, na sa halip na tumunganga at maghintay,
dapat nilang i-lockdown agad ang akademya. At unahin muna ang mga delikadong koruptor na ito. Umalma si Miria. Hindi raw nila pwedeng hayaang makatakas ang utak sa likod ng masamang planong ito. Pero seryosong ipinaliwanag ni Evan na kaligtasan ng mga estudyante ang dapat unahin. Kapag nagwala ang mga koruptor na ito. Nasa panganib ang bawat buhay sa akademya. Nang sabihin niyang iyon din ang malamang na gagawin ng kapatid nito. Wala nang nagawa ang dalaga kundi sumang-ayon sa gusto niya. Dagdag pa ni Jin, may masama siyang kutob sa lahat ng nangyayaring ito. At kapag naramdaman niya yon, laging tumatama ang mga instinto niya. Mag-iimbestiga pa raw siya ng kaunti sa lab. Inutusan niya siyang bumalik sa taas at isama ang kapatid para i-lockdown ang akademya at maprotektahan ang mga estudyante. Pagkatapos niyang pabalikin ang dalaga sa ibabaw, tuluyang pumasok si Evan, sa pinakamalalim na bahagi ng pasilidad. Umaasa siyang may makikitang matinong pahiwatig. Samantala sa ibabaw, pinagtatawanan na ang payatot na daga, matapos matalo sa bagong guro. Kahit panay pa rin ang tawag niya kay Evan na mababang nilalang, at sinisising sinira nito ang kanyang reputasyon. Hanggang sa lumapit ang headmaster kay Lord Gita. Sinabihang itigil na ng payatot na daga ang mga kabaliwan nito. Dahil nagiging asar na ang mga estudyante. Matinding pampublikong pambabara ang inabot niya sa headmaster bago pa nito hanapin si Lord Rudman na umaga pa nawawala. Napabuntong hiningan na lang sa pagod ang headmaster. Pero lalo siyang nag-alala sa pagkawala ng mataba. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang nakakakilabot na madilim na ulap na nabubuo sa itaas ng akademya. Samantala nagmamadaling umakyat si Miria sa ibabaw. Ngunit paglabas mismo ng pinto, nakaharap niya agad si Lord Rudman. Ang matabang lalaki na umaga pa nawawala. Pero ngayon, may demonyong ngiti sa mukha nito na malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang maitim na balak. Balik sa lab sinusuri ni Jin ang ilang kakaiba at mapulang portal na tila pumipintig na parang buhay nagtataka siya kung buhay ba talaga ito at kung gawa ba ito ni Kagura. Nahanap ni Evan ang message cube na iniwan ni Kagura kasama ang isang nanomachine injector. Umasa ang sinaulang tao na maglalaman ang cube ng mga matinong pahiwatig para maunawaan at masolusyonan ang nagkakagulong sitwasyon. Pagka-activate ng cube lumabas ang hologram ni Kagura na kaswal pang may hawak na kape alam na raw nitong si Jin ang unang makararating dito dahil ito ang pinakamalapit na lab sa kanyang pinagisingan. Paliwanag ng loko na sa laboratoryong ito, bumuo siya ng isang astig na device na hindi man lang naimbento ng mga tao kahit milyon-milyong taon nang lumipas. At ang katiting na kapangyarihan nito ay nasa injector na ginagamit ni Jin. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanya. Ang maalamat na makinang nasa harapan niya ay isa palang tunay na teleportation device. Hindi niya akalain paano nakabuo si Kagura ng ganitong klaseng delikadong teknolohiya at sa ganitong kalaking antas. Dito na nagkonekta ang lahat ng piraso. Tama ang kutob ni Argus. Bigla na lang umatake ang mga halimaw sa syudad. Tumunog ang panganib sa utak niya. Ang nagkokontrol lang makinang ito ang tunay na pasimuno. Lalo pat sang katutak na halimaw ang nakakulong sa ibaba. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba, isang sikreto mula sa recorded message ng baliw na siyentipiko. Purong asul ang orihinal na makina. Pero lintik. Bakit kulay dugo ang makinang nasa harapan niya ngayon? Pagpatak ng 2:00, umungo lang makina. Naglabas ito ng nakakikilabot na aura. Inihanda niya ang sarili sa anumang demonyong lalabas. Ngunit laking gulat niya nang maglaho ang mga halimaw. Sa labas,
Isang buhay na bangungot ang sumalubong kina Argus at sa mga kabalyero. Umulan ng mga dambuhalang halimaw mula sa langit. Bumagsak sila sa kabisera na parang mga manlalaro sa isang nakakabaliw na deathmatch. Samantala sa ilalim ng lupa, isang malademonyong niiti ang iginawad ng matabang lalaki kay Miria. Nanunuyang tinanong ito kung bakit siya kinakabahan. Nag-aapoy ang mga mata ni Miria habang binabalaan ang hayop na pasimuno ng lahat. Walang takot na inamin ni Lord Redman. Matagal na pala niyang alam na sinusundan siya ng dalaga. Pero huli na ang lahat. Nang tanungin ni Miria kung anong binabalak nito, kalmado nitong idineklara na dumating na ang araw ng paghuhukom. Napabuntong hininga ang matabang traidor. Napaaga ang demonyo niyang plano dahil sa dalawang pesteng espiya na nakapasok sa kanyang lab. At ang pinakamalaking banta sa kanyang plano ay walang iba kundi si Jin. Ramdam ng buo niyang pagkatao ang panganib. Ang bagong guro na ito ay isang halimaw. Nasisira sa kanyang mga plano tulad ng kapatid ni Miria. Hindi na kailangan ng ebidensya. Sigurado siyang si Jin ang nakadiskubre ng sikretong lagusan. Tapos na ang satsat. Lalong dumilim ang aura nito habang nagdedesisyong burahin ang lahat ng saksi dito mismo. Gumisi si Miria na parang isang palaban na reyna. Ngunit mas nakakakilabot ang ngiti ni Redman. Ipinagmalaki nito ang diablong kapangyarihan na kanyang inipon pero hindi alam ng mayabang na kalaban. Isang astig na estudyante ang gumagapang sa likod niya. Bit-bit ang kalderong mas malaki pa sa ulo nito. Tagaktak ang pawis ni Miria sa kaba. Magtatagumpay kaya ang lokong planong ito o mabubuko ang patagong atake ng babae? Walang atubili. Ibinuhos ni Hakama ang buong lakas niya at buong lutong na inihampas ang kaldero sa ulo ng matabang bastardo. Nanlaki ang mga mata ni Miria sa gulat. Paanong nakarating ang ordinaryong estudyanteng ito sa sikretong lugar? Natataranta namang nagpaliwanag si Hakama. Hinahanap niya si Jin dahil wasak na ang labas at kailangan nila ang lakas ng kanilang guro para mabuhay. Nalaman niya kay Kudo ang daan. Sinabi ng kaklase nila na pumasok ang guro sa lumang storage room hindi pa nagtatagal. Nakonsensya man ang bagong estudyante sa pag-atake sa isang guro. Iginiit ni Hakama na nararapat lang sa Manyakis ang hampas ng kaldero. Ang astig na plano. Dahil patalikod ang atake, madaling isisi ang lahat sa Marte at blondeng prinsesa pag nagkagulo. Sa eksaktong sandaling yun, narating ni Jin ang tuktok ng hagdan na puno ng pag-aalala. Nagtaka siya nang makita ang kalaban na nakabulagta. Agad siyang sinabihan ni Hakama na wala na silang oras. Isang impyerno na ang nangyayari sa lungsod. Hindi na siya nagulat. Alam niya kung saan itinapon ng makina ang mga pesteng halimaw. Nawala ng kulay ang mukha niya. Wala ng oras. Kumaripas ang 3. Palabas ng hindi nag-aaksaya ng kahit isang segundo. Isang dagat ng apoy ang sumalubong sa kanila. Halos mabura sa mapa ang kalahati ng lungsod. Nagkakagulo at nagtatakbuhan ang mga tao sa takot. Sa gitna ng kaguluhan. Isang dambuhalang halimaw na kamukha ni Vilgax ang naghahasik ng pinakamatinding lagim. Gumuho ang mundo ni Miria nang makita ang sinapit ng kanyang tahanan. Samantala, parang dinagana ng bato ang dibdib ng binata dahil sa matinding pagsisisi. Dapat ay sinira niya ang makina habang may pagkakataon pa. Isang sigaw mula kay Hakama ang gumising sa binata pabalik sa realidad. Itinuro nito ang dambuhalang halimaw. Nag-iipon nito ng enerhiya para pasabugin ang buong palasyo. Nag-alab ang determinasyon ni Jin na bumawi. Walang pag-aatubiling itinurok niya ang iniksyon ni Kagura. Agad na dumalay ang enerhiya. Nagbigay ito sa kanya ng limitadong kapangyarihan para mag-teleport. Ayon sa paliwanag ng baliw na siyentipiko, may sapat na lakas ang mga nanomachine para gumana,
ng isang beses lang sa loob ng 4 na oras. Bukod pa dun, hanggang sa abot tanaw lang ang kayang liparin ng kapangyarihang ito. Pero ang patakaran na yan ay para lang sa mga ordinaryong tao. Hindi ordinaryo si Jin. Sa taglay niyang lakas, kaya niyang mag-teleport kahit saan basta abot ng kanyang paningin. Wala nang isip-isip. Isang iglap lang ay naglaro siya sa hangin at muling lumitaw sa mismong landas ng sumasabog na laser beam. Saktong-sakto, bago pa man ito tuluyang burahin ang palasyo ng hari.